but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yun, magandang gabi po sa ating lahat. Muli nagbabalik po kami dito sa ating live podcast sa The Narrow Gate Ministry. Pastor Ramil, magandang gabi po muli sa iyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Ngayon nasa last part na po tayo, Pastor, ng atin pong tinatalakay about Arminianism. Kung paanong ang tinatalakay po natin ay yung 5 objection ng mga remonstrant against sa doctrine ni Calvin about salvation. Ano po, Pastor? At ngayon po ay ang tatalakayin po natin ay tungkol po sa eternal insecurity. Tama po ba ako? Kung di ako nakakamali. Insecure sila, hindi sila maligtas kung magkasala sila. Kung sila ay tumalikod. Opo. Pero po, alamin natin, can a truly saved person fall away from the saving grace of God? So, Okay. As a premise, no, lagi nating tandaan na yun namang mga remonstrants, yung mga tumututol sa doctrines of grace, ang unang nag-coin noong kanilang acrostic na nawawala ang kaligtasan kasama roon, no? Na hindi tunay na nawala ng kakayahan ng tao, na sumampalataya at makaunawa sa Diyos. Hindi talaga patay sa kasalanan, kundi may sakit lang. Pero kaya pa rin ng tao na praktisin o sanayin yung kanyang kabutihan. Kaya siya ay naligtas dahil sa kanyang pagsasanay ng kalayaan niya, ng freedom, yung free will. Kaya nga, laging nauna, hindi bago yung doctrines ng grace. opo. Na ang tao ay makasalanan, wala siyang kakayahang iligtas sa sarili, at saka ang tao, pag naligtas, hindi siya mawawala ang kaligtasan. Dahil noong pa man, New Testament pa lang, yun ang katuruan ng mga apostol. Na walang maging ang Panginoong Jesucristo, no? Pinaka-ultimate authority ng pagtuturo ng katuruan tungkol sa kaligtasan, na sinabi niya, walang makakaagaw sa akin, kanino man, no? Sa akin, nino man. Sa sino mang mga kanyang mga tupa. Opo. Siya namatay para sa mga tupa at hindi sila maaagaw nino man sa akin. So, talagang secure. Secure talaga. Kasi walang makakaagaw walang makakapag-alis sa kamay ni Jesus sa kanyang mga tupa o sa kanyang mga hinirang. Hinirang na nga sila. Paano yun? Agaw pa. Parang i-revoke yung paghirang. Yung pinagpasyahan na niya nung una pa, bago lalangin ang sanlibutan, kanyang babaguhin dahil ngayon,
Hindi niya alam na yung pala tatalikod. So tingnan natin, no, yung katuruan na ito mula sa bibig mismo ng mga nangahawak sa katuruan na nawawala ang kaligtasan. No, kahit ng tao ay ligtas na, kung siya ay tumalikod, pagkatapos na siya maligtas, babawiin ng Diyos yung kaligtasan. So hindi na siya maliligtas pa. At lalo na kung ipapahiya nila, no, kumbaga talagang sinasadya yung pagtalikod. So parang muli nilang ibinibilad sa kahihiyan ang Panginoong Jesucristo. Kaya wala nang kapatawaran ayon sa mga naniniwala sa katuruan na nawawala ang kaligtasan. Now, disclaimer lang, no, dahil hindi naman lahat ng mga Armenian ay naniniwalang nawawala ang kaligtasan. Kaya nga sila ay inconsistent Armenian. Calvinist din sila pagdating sa fifth point. So, sa madaling salita, ay hindi sila tunay na Armenian. Kaya matatawag din silang one-point Calvinist. Kaya itinatakwil nila ang Calvinism, pero maraming Armenian na naniniwala, guys, sa ABCOP, no? Sa ABCOP, maraming naniniwala, kahit four-pointer Armenian. Talagang naniniwala sila na pag naligtas na, magpakailanman, hindi na mawawala yun. Kaya nga, hindi pure Armenian yun. Kaya inconsistent. Kasi si Armenius, pag talagang gusto mong consistent ang paniniwala doon sa statement of faith ni Armenius, dapat consistent ka na ikaw ay nawawala rin ng kaligtasan. Kaya nga, ito ang kadalasan, itong puntos na ito, ikalimang puntos ng tinatawag nating doctrines of grace, yung security, eternal security or perseverance or preservation of the saints. Maraming Armenian din ang naniniwala rito. Kaya nga, hindi sila pwedeng magreklamo. No? Dahil ito rin naman ang paniniwala nila. Ngayon, kung consistent ka na Armenian na sa iyo, pwede mong iwala ang kaligtasan, iyon ang iyong dapat tutulan. Ikaw ang tututol doon sa doktrina namin na hindi nawawala ang kaligtasan. Ngayon, tingnan natin itong mga consistent Armenian. No? May dalawa tayo diyang Bible teacher na consistent Armenian. Yung isa naman is consistent Calvinist o Reformed, si John MacArthur. Tingnan muna natin itong isang consistent Armenian. Consistent talaga po ito. Si Jordan yan Jordan. Vlogger yan na Indonesian. Indonesian yan. Ito po ba yung isa? Ito yan. But this doctrine of eternal security, especially this doctrine of perseverance of the saints, started in the 16th century. That is a new and novel idea. It is not orthodox, and we don't have to consider it. We don't have to consider every doctrine that comes up and say, well, they've got some Bible verses that sound like it's saying that, so we need to honestly consider it and be open-minded. No, we don't need to be open-minded to such novel teachings. That's what orthodoxy is about. If we go back to the beginning of the ibalik natin doon sa tapos itigil mo doon sa sinabi niya na nag 16th century lang daw nagmula. Yan, okay, tigil mo diyan. Okay. Ating yan, ating talakayin. So ito ay disinformed or misinformed. Misinformed itong taong ito dahil nag-start lang daw ang eternal security noong 16th century. Samantalang noon talaga lang nag-start ang Armenianism na nawawala ang kaligtasan. Na sinagot lang ng mga naniniwala sa eternal security. So mali siya. Ang nag-start ay yung doctrine na nawawala ang kaligtasan noong 16th century. Dahil ang nauna namang nag-present noong doktrina na nawawala ang kaligtasan, sila naman. Dahil ang paniniwala talaga, sapol at sapol ng Christianity, hindi nawawala ang kaligtasan. Pero dahil kay Armenius ay nagkaroon ngayon ng suggestion sa Reformed Church sa Netherlands na ito ang ating ituro, nawawala ang kaligtasan. So hindi po sumali. Ang nagsimula noong 16th century ay yung doctrine ni Armenius na nire-refute ng matagal ng doktrina ni Augustine, ng mga apostol, ni Augustine, ni Martin Luther, John Calvin. Kaya mali. Hindi nag-umpisa yung eternal security noong 16th century. Dahil nga akala niya kasi ang nag-umpisa na ituro ang Reformation, yung eternal security, si John Calvin. Hindi niya alam, matagal na iyon. Kaya lang, si Armenius, ang dahilan, kaya muling
ibinalik o muling reiterate yung dati ng paniniwala. So, ito yung misinformed. Hindi siya scholar. Opo. Hindi niya alam ang historical background ng 16th century na yung Reformation. Hindi niya alam yun. Akala niya lang, nauna yung nawawala ang kaligtasan. Tapos binago lang nung 16th century, ngayon nawala na. Mali. Sapul at sapul ay nauna yung doktrina ng eternal security. Yan. Meron lang ng gulo na mga, sabi nga ni Pablo, na mga bulaang mga ngaral, na yung laman na ang kanilang pagtitiwalaan. Kaya nga nawawala ang kaligtasan nila kasi nagtitiwala sila sa laman. Hindi sa Panginoon, hindi sa banal na Espiritu, kundi sa kanilang. Kasi pagka ikaw nagdududa lagi sa kasalanan mo, sa kaligtasan mo, dahil nagtitiwala ka na ang pagliligtas ay sa'yo. Kaya ka nagdududa. Okay, pakinggan natin. Yung tuloy mo yung sinasabi niya. Nilinaw ko lang, no? Mali siya eh. Hindi nag-umpisa ang eternal security noong 16th century. Opo. Even the New Testament pa, nagtuturo. Hindi na. Sa Old Testament pa nga eh. Abraham believed. And it was credited by God as righteousness. Opo. Tsaka malinaw, Pastor, yung sinabi ni Jesus Christ doon sa John chapter 10 eh. Na wala makakaagaw sa aking mga kamay sa mga tupa. Pinili ko. At saka he who is started yun po. the good work in you will finish it Opo. until the day of the Lord Jesus Christ. Yung siya na nag-umpisa ng mabuting gawa sa atin, yung pagliligtas natin, yung pag-ampun sa atin, yung pagpapawalang sala, at yung pagpapaging banal, ay siya ring luluwalhati. Yun ang ibig sabihin doon. Opo. Yun na kasi ang finish line eh, yung glorification eh. Philippians chapter 1 verse 6 na. Magkakasuporta yan. Hindi yan naghihiwa-hiwala. Yung election hanggang glorification, kasama iyon. Hindi mo pwedeng na-elect ka, tapos wala ng glorification sa elect. Hindi po pwede yun. Dahil nabigo ang Diyos na ituloy yung kanyang inumpisahan. Yun ang implication nung nawawala ang kaligtasan. Ang Diyos ay nabigo. Kaya nga, sabi nga ni Kenneth Copeland, the biggest loser is God, Grabe not naman. Satan. Loser talaga. Kasi naaanuhan ni Satan ang Diyos na kanyang napipigilan ang plano eh. Biro mo kanya nang inumpisahan, si Satan nang himasok. Si Satan nang himasok, tumalikod dahil kay Satan, tinukso. The biggest loser is God, not Satan, sabi ni Kenneth Copeland. Ganun din sa Arminianism, the biggest loser is God. Dahil nabigo ang Diyos na tapusin yung pagliligtas eh. Sa bandang huli, iniligtas ng Diyos, umayaw yung tao, natalo ang Diyos ng tao. Natalo. Diba? Kaya loser eh. Kaya loser. Sa Armenian system, loser ang Diyos. Ang panalo si Satan. Kasi naagaw uli eh. Napatalikod uli ni Satanas. Hindi na kaya ng Diyos na ang tao ipapanatilihin sa kaligtasan. Hindi niya kayang ingatan yung kanyang inumpisahan. Hindi niya na kayang isupport yung sanctification. Nabigo din ang banal na Espiritu. Kaya ang nabigo ay ang Trinidad eh. Ang nag-elect ang Diyos Ama. Ang namatay para sa elect ang Diyos Anak. Tapos ngayon, ang banal na Espiritu ang nagpapanatili sa kabanalan doon sa kaligtasan ng isang tao. Ngayon, nabigo ang Trinidad. Ang Ama, Anak at Espiritu. Dahilan lang sa tao na may freedom eh. So yung free will ng tao ang dahilan. Kaya ang Diyos ay naging defeated. At iyak-iyak ngayon ang Diyos. Biro mo, namatay pa ang Panginoong Yesus, tapos hindi pa rin pala talaga yung lubusang nakasapat. Biruin mo. Tapos dahilan lang sa kalayaan ng tao, yung kamatayan ng Panginoong Yesus, nanalipay. Nanalipay niya. So, napakahinang Diyos. Nadamay po lahat, Pastor, yung gawa ng Diyos about salvation. Damay lahat. Damay lahat yung... Lahat. Election, adoption. Biro mo, inampo na. Pwede pa palang itakwil. Kahit sa legally, kahit sa tao, pag inampon mo na, wala ka ng karapatan at kalayaan na ipanalipay yan. Kasi yan ay unconditional. Ikaw ang nag-ampon eh. Hindi naman ginusto ng bata. Opo. Anong kasalanan ng bata nung ampunin mo siya? Kaya nga, when you adopt somebody, you are ready to face the consequences. Whether you like it or not, kung iyan ay naging suwail sa'yo, hindi mo na yan pwede pang itakwil. Talagang anak ng turo. Anak mo na yun eh. Sa batas, may karapatan na siya sa lahat ng pag-aari mo. Kaya nga, yan ang problema, no? Sa Pilipinas, walang legal adoption. Ang nangyayari hiram lang, tapos ikaw ampun ko na.
O, talo yung inampon walang kasulatan. Kaya pag naghabol yung inampon, hindi siya pinamanahan ng mga tunay na anak, kawawa kasi wala naman siyang legal na karapatan. O, kaya ang pag-aampo ng Diyos, may seal legal yan. May seal ng Holy Spirit. Mayroong tatak ng pag-ampon at yun yung banal na Espiritu. Tunay na siya'y anak dahil kasama na siya, nakapamilya na siya. May selyo na. Mayroon ng legalidad, kumbaga, sa lingwahe ng tao. Mayroon kasing tatak kasi ang lahat ng legal papers may tatak Para maging maging executory, tinatatakan yan. May pirma ng may authority. So, may pirma ng MATC judge. Judge ang pumipirma. May pirma ng RTC judge. May pirma ng CA judge. May pirma ng Supreme Court justices. Yun ang tatak na yun legal. Ganon din sa Panginoon Diyos. No? Tinatakan tayo at ang tatak ay ang banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Nakasama ng ating Espiritu. Pagkatapos ninalipay mo. Supreme Court nga ng tao, hindi na pwede. Sabi dyan, stare decisis et non queta movere. O yung sinasabi ng Supreme Court, pagka mayroon na siyang dinesisyonan, magpakailanman, yun ang desisyon. Pag sangkot pa rin yung kaso ngayon. Yung jurisprudence ang tawag. Ang Diyos wala. Ang tao mayroong jurisprudence. Ang Diyos wala. Imagine that. Finality na. Pinatunayan na ng Korte Suprema. Tapos ibabalik mo na naman. O hindi na pwede. Kasi nga may finality na Ganon din sa Diyos. Biruin mo, ang tao may finality. Hindi mo na mabaliktad pag Korte Suprema na ang nagdesisyon. Pero sa Diyos, walang finality. Pag iniligtas niya, tinatakan niya, pwede pa palang mawala at bawiin yung katotohanan ikaw ay iniligtas, kinamatayan ka ng kanyang anak. Nalified, pati yung possession ng Holy Spirit. Aalisin uli ang Holy Spirit sa iyo. Grabe. Ang turo nga ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu nga, ang turo ng Panginoon, siya isa sa inyo magpakailanman O pati yung ang Panginoong Jesucristo, yung pangako niya na hindi naaalisan ng banal na Espiritu. Yun ang sinagka at sinabi mo, sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Dahil aalis ang banal na Espiritu pag tumalikod ka Damay lahat. Biruin mo sa tao, may finality, sa Diyos wala. Opo. Pagdating sa Diyos, napaka maling doktrina ng Arminianism. Litong-lito sila. Okay. Tingnan natin pa yung isa pang nagtuturo. Si Dr. Jordan ata itong isa. Isa pa. Sa link natin. Tingnan man natin yung argument niya na isa pa rin ayaw maniwala yan, sa eternal security. Kino-question niya yung eternal security. Going to say. Maganda kasi Is ang argument that, niya pero tingnan these natin yung people sagot only ni had a Dr. false John MacArthur. faith. It wasn't a real After and that. true faith. But I think that we have some problems with that particular view. Now, we can look at other texts in the New Testament. We can look at the book of Hebrews, and there's a lot of texts that are pretty famous in the book of Hebrews, which is kind of the book that's debated in these debates. Hebrews chapter 6, verses 4 through 6. It is impossible in the case of those who have once been enlightened, tasted the heavenly gift, shared in the Holy Spirit, tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come, then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding him up to contempt. And I think, we've got a lot of problems with this if we just say something like, well, it just appeared that they had faith. And so, some of the interpretations of this will say things like, well, tasted the heavenly gift, that really is just taking communion. Well, maybe, but the big problem here is this, is that idea of bringing them again to repentance, restoring them again to repentance. The implication here is that they had repentance, now they don't have it, and they can't be brought back to it. Yan, okay na yun. Tingnan natin naman yung sagot ni Dr. MacArthur. Tungkol dyan. Dr. John.
Here's another warning to the same people. Verse 4, in the case of those who have once been enlightened, that's knowledge, mental, you had information, you tasted the heavenly gift being Christ, the message of salvation, the gospel, you tasted it. You didn't eat and drink of it, but you tasted it. And you were partaker of the Holy Spirit. Maybe you got healed. Maybe somebody you know was healed. You were there when the miracles were poured out by the power of the Holy Spirit, and you tasted the good Word of God. In other words, you were exposed to all of it, and you've now fallen away. It's impossible to renew you to repentance because you crucified to yourself the Son of God and put him to open shame. You say, I reject full revelation, enlightenment. You tasted it, you touched it, you were there. Your decision is to walk away. You join the crucifiers. You conclude, he's not God. And with those supernatural powers, must be satanic. After full revelation, you can't be saved. Verse 6, it's impossible to renew them again to repentance. One final warning that I want to show you is in chapter 10, verse 26. If we go on sinning willfully, after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. If you just go on living your life of sin, after receiving the knowledge of the truth, there's nothing else. There's no other sacrifice. If you reject Christ and His sacrifice, there's nothing waiting for you but, verse 27, a terrifying expectation of judgment. Look, all that's left for you, if your final decision is with full knowledge to reject, fearful judgment, terrifying judgment, severer punishment. The hottest hell is for those who rejected with the most knowledge. Look at chapter 6. Here's another warning to the same people. Verse 4, in the case of those who have once been enlightened, that's knowledge, mental, you had information, you tasted the heavenly gift being Christ, the message of salvation, the gospel, you tasted it. You didn't eat and drink of it, but you tasted it. You were partaker of the Holy Spirit. Ulit lang. O, di ba? Ang sabi ni John MacArthur ay yung sinasabihan doon ay tasted lang, nakatikim. Ang lino naman eh. Na enlightened, na naliwanagan, intellectual, naliwanagan, pero hindi naging liwanag. Saka ito ang sekreto diyan sa pag-interpret diyan. Sino ba yung tinutukoy na mga yan na once enlightened? Malinaw naman po. Dito sa Hebrews chapter 6, ang ano dito is tama naman sa Greek, no? Ang kaniyang ay plural, third person, those. Those, sabi diyan, it is impossible for those who have once been enlightened. So those, may tinutukoy siyang tao eh. So, pero pagdating doon sa verse 9, even though we speak like this, dear friends, we are convinced of better things in your case. So hindi sila yung those na yon. Hindi sila yung mga Kristiyano. Iba talaga. Iba talaga. So, yun ang sekreto diyan kung paanong hindi talaga ligtas yan. Dahil hindi naman sila yun eh. Okay. Hindi sila yung mga Kristiyano. Ang sinasabi rin ni Paul, ay ito yung mga na-enlighten na. Noon pa. Yung, sabi nga ni John MacArthur, ito yung nakasama sa fellowship. Tasted the heavenly gift or the goodness of the word. Ito yung mga nakasaksi ng miracle. Diba? Ito yung nakarinig ng patotoo, ng kabutihan ng Diyos. Natikman nila. Pero hindi nila naranasan mismo. Hindi sila nasatisfy kasi hindi naman naranasan nila eh. So, yun yung mga tumalikod. Kasi bakit tumalikod? Kasi dati naman silang na-enlighten na eh. Naunawaan na nila. Pero patay sa espiritu kasi, kaya tumatalikod. As somebody who is alive in the spirit, cannot, he cannot, tawag dito, fall away. Kasi yung binuhay ng espiritu, espiritu na nga ang bumubuhay eh. Opo. Espiritu na rin ang nagbibigay ng kakayahan doon. Kaya yun yung preservation ng Diyos. Yun ang doctrine ng hindi nawawalang kaligtasan. Yung tunay talaga na nabuhay sa espiritu, hindi na mamamatay ang espiritu. Opo. Kasama na ng Espiritu Santo ang kanyang espiritu. Magkasama na sila eh sa kanyang mismong pagkatao. Paano pa tatalikod iyon ay sa tuwing siya magkakasala, mauunawaan niya siya nagkakasala. Yes. At hindi niya kayang talikuran ang Diyos. Kasi bakit? Bibigyan din siya ng lakas ng espiritu na malabanan yung mga kasalanan. Yung espiritu na nasa kanya. Yung espiritu kasi na nasa kanya, ang nagpapanatili ng kaligtasan niya eh. Hindi siya lang eh. Kasi nga, kung walang espiritu ang isang tao, ay talagang hindi siya makakatagal. Hindi siya makakapagtagumpay. Kasi nga, he who is in you is greater than he who is in the world. Yung nasa atin,
na banal na espiritu ay mas makapangyarihan kaysa sa masamang espiritu. Hindi matatalo eh. Mhm. Maliban na lang po, matatalo. Pastor, kung yung Holy Spirit umaalis, Kung umaalis, tapos bumabalik. ang problema hindi na nga. Opo. Kasi sabi ng Panginoon Kristo ay sa isa sa inyo at hindi na aalis magpakailanman. He will Yes be po. with you Mhm. forever. Pangako niya iyan. Kasi nung siya aalis na sa John 14, nalungkot ang mga alagad. Sabi niya ng mga alagad, paano pa yan, Panginoon? Saan kayo pupunta? Hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Tsaka paano na kami? Sabi na, pag alis ko, ikabubuti nyo. Sapagkat hindi sa inyo ang mga aliw, ang banal na espiritu, kung di ako aalis. Mhm. At kung siya sumain nyo na, ay siya mananatili sa inyo at di na kailanman pa aalis sa inyo. Eh, di yung doktrina ng possession, indwelling, ay di iyon ng binaligtad. Iyon ang tinutulan. Ang Panginoong Kristo mismo. Grabe no po. Talaga ngayon ko lamang po nare-realize na ang laki pala talaga ng impact nitong kapag mali talaga po ang iyong pangunawa patungkol po sa kaligtasan, nadadamay talaga yung katangian ng Diyos, yung kalikasan ng Diyos. Napakalaki. Pamumusong na ang equivalente na parang sinabi mo na sinungaling ang Panginoong Kristo. Sinungaling ang Diyos na nagsabi na inilalapit nga ng Diyos Ama eh. Kaya ang sino mang sasampalataya kasi ang naglapit ay Diyos Ama. Tapos nailayo ng kanilang sariling free will. Yung Ama. Yung Ama, Diyos Ama. Na makapangyarihan sa Na makapangyarihan sa lahat. Nalayuan mo. Samantalang siya ang naglapit sa'yo. Opo. Kasi walang masasampalataya. Walang lalapit sa akin, malibang siya ilapit ng Ama. Tapos, pwede ka palang lumayo. Pero mo, ang Ama mismo ang naglalapit sa'yo, napigilan mo. Grabe. Lumayo ka dahil inayawan mo yung kapangyarihan ng Diyos na ilapit ka, ay nalayuan mo at iyong nasagkaan. Bakit? Dahilan lang sa iyong napakaliit na freedom. Sino ba ang mas malaki ang freedom? Ang Diyos o ikaw? Yung freedom mo ay confined lang sa iyong napakaliit na kakayahan. Hindi mo nga kayang tumalon sa building na kaya mo pero hindi ka mabubuhay. Kaya naman, kaya lang pag patay na. Patay ka. Hindi mo naman kayang lumipad pero parang gusto mo na ring lumipad. Di ba parang nakabangag lang itong mga to itong mga Armenian eh. Di ba? Opo. Biro mo, nagtitiwala ka sa iyong hinisinghot na freedom. Na ako ay magaling kasi hilong-hilo ka doon sa iyong kakayahan eh. Parang lunod na lunod ka sa kapangyarihan mo. Nasukat na dahil sa iyong kapangyarihan na taglay, ay pwede mong tanggihan ng Diyos. Opo. Kaya para sa kanila po, unknowingly, yung Diyos ay may kahinaan. May kahinaan. At ang kahinaan po, Pastor, ay yung kanilang free will. Yun ang kahinaan. Yun ang kryptonite. Opo. Di ba? Yun Ano ang bang kryptonite. banggit ko tungkol sa kryptonite? Armenianite. Armenianite. Di ba? Oo. Yun yung free will. Yun ang Armenianite. Oo. Parang kryptonite ng Diyos. Na Kahinaan. dahil sa freedom na yan, free will ng tao, hindi kaya ng Diyos na ganapin ang kanyang kagustuhan sa tao. Pero pagdating lang sa kaligtasan. Kaya isipin mo, Pastor, no? Sa lahat, makapangyarihan ng Diyos, lahat sa mga nilikha niya, He governs everything, yung universe. Pero pagdating sa salvation sa tao, yung free will talaga ang magdidikta sa Diyos. Biro mo, kanyang nilikha ang dagat mula sa wala. Saan galing yung tubig na yan? Mula sa wala. Diba? Nilikha niya ang mundo mula sa wala. Lahat ng halaman mula sa wala. Pagkatapos ang likhain niya ang tao, hindi niya kaya ngayong kontrolin. Nilikha rin lang yun. Pagkalikha niya sa tao, naging Diyos dahil ayaw na ng tao. Mas sovereign na. Kapantay na niya, mas mahigit pa sa kanya kasi nga, kung kaya mong tutulan ang Diyos, ibig sabihin, lamang ka. Yun lang naman ang ibig sabihin, mas powerful ka kaya mong tutulan siya. Di ba? Kaya mo siyang sagkaan ang kanyang kalooban Ibig sabihin, ikaw ang Diyos ng sarili mo talaga. Pagdating lang sa kaligtasan. Hindi, pero pag namamatay na rin, Diyos ko, di ba? Kahit yung mga atheist akala nila sila ay independent sila pag mamamatay na rin. Tumatawag din Kaya naman di ba, pagdating sa langit, walang Armenian Lahat susuko Maunawaan nila, hindi nga pala ako. Di ba? Diyos nga lang pala. Kasi makikita na nila, walang hanggang kapangyarihan ng Diyos
Lahat pala sakop eh, pati yung freedom nila eh. Akala, maski sa langit, wala kang freedom eh. Opo. Your only freedom is what your nature requires you and gives you the ability. Oh, the only freedom that you have is confined to your ability as a sinner, as a saint. That has been glorified. Yun na lang ang freedom mo doon. Wala ka nang... O, di hindi ka na talaga malaya. Dahil hindi ka na malayang magkasala sa langit eh. O, di ba? Kasi ang gusto nilang kalayaan, may kalayaan pa rin silang mag-decide kung anong gusto nila. Sa langit, wala ka ng kalayaang mag-decide. Hindi na talaga Arminian. Kaya nga sa langit, walang free will eh. Oo. Kasi isa na lang ang iyong will. To glorify God. Aalisin na kasi ng Diyos yung nature mo na makasalanan. Wala na talaga Arminian. Kaya walang Arminian doon kasi wala na magkakasala talaga. Kasi ang mga Arminian, ang gusto yung magkasala sila. Yun, at ang gusto nila ay masunod pa rin ang kagustuhan nila kasi. Eh, paano kung gusto kong bumalik sa dati kung ano? Saka na muna magpapaligtas Saka ulit. na lang huli ako magbalik loob. At ang Diyos ngayon, pabago-bago ang isip. Pwede. Diba? Parang, di ba? Bukas na lang ako uli magsisi. Total, pwede pa uli. Diba? Ang nangyayari, pinaglalaruan nila yung kalooban ng Diyos. Sasabihin mahabagin niya, mapagpasensya naman ang Diyos eh. Pagpatawa niyan, pagbalik ko yan, tatanggapin ulit ako niyan. Biruin mo. Eh, kayo nga ang nagsasalaula sa kaligtasan kasi nga, pwede nyo naman talikuran o pwede nyo ring balikan ulit. Di ba? Samantalang sa amin, kailanman di kami itatakwil ng Diyos. Kaya paano kami babalik-balik? Eh, hindi kami naman nakakatalikod eh. Ngayon, kung ang isang tao, matapos magkaroon ng pangunawa, nakasama sa Kristyanismo, naging elder, naging worker, o kahit naging pastor pa, hindi ibig sabihin, ligtas na yon kasi. Kasi ang hinuhusgahan nila ay yung kaligtasan mismo eh, ng tao eh. Ang dapat husgahan eh, tunay ba yung kanyang pagsisisi nung una? Kasi maraming nagsisisi na pakitang tao lang naman, hindi talaga yung inwardly nagrepent, remorse lang. Kasi yung pagsisisi, remorse din yun eh. Si Judas nga nagsisi rin, di ba? Remorse. Kasasabihin mo yung pagsisisi, isa lang. Di ba si Judas nga nagsisi, nasabi niya, nagkasala ako, sabi nga niya doon sa mga Pariseyo eh, sa mga sa Sanhedrin eh, binalik nga niya yung ano eh. Di ba talagang nag-change din siya eh, ng isip eh, di ba? Pero not towards God, but towards himself. Opo, sa sarili niya. Kasi nasa sarili siya nagsisi sa sarili na, bakit ko yung ginawa? Sana ang plano sana ni Judas kasi, ito lang yung view ng iba, kaya niya itinakwil ang Panginoong Hesus at ibinenta. Kasi ayaw maghari, ayaw lumaban. Naiinip na siya. Kasi ang view ni Judas, gaya din ang view nila Simon, na si Jesus, itatayo na, millennialist yung mga yan eh. Lahat ng mga Jew, millennialist. Hindi amillennialist. Itatayo na ni Jesus ang kaharian. Kaya lang, preterist masyado. Ngayon na, kingdom now, theology sila. Na ngayon na itatayo ni Jesus ang kaharian. Dito sa mundo, yung literal na kingdom. Kaya nga, ang tingin nila sa Panginoong Jesus, nung unang hindi nila naunawaan, is a literal king. Na sa panahong iyon, na sila'y sakop ng Roma, kumbaga kanyang babaliktarin ang pamunuan. Kumbaga kanyang tatalunin ang bansang Roma. Kasi ang Rome ay buong mundo rin eh. Diba? So, worldwide din ang hula din sa maharing manggagaling kay David ay talagang world domination. So kung ang Russia, so kung ang Roma ang dominant na nation sa mundo at talagang the whole known world ay talagang under the Roman Empire. So ang tingin nila sa Panginoong Hesus ngayon na not unknowingly, hindi nila alam na ang Gentiles isasama kasi. Hindi pa ngayon kasi kailangan pa na mamatay muna ang Panginoong Jesucristo at balingan muna ng Diyos ang mga Gentiles para sila rin ay maligtas. May hinirang din kasi ang Diyos sa mga Gentiles. Kaya sila millennialist eh. Kaya lang sobrang preterist. Pero Pastor, I think noon na.
Nakikita ko po, hindi kaya po talagang itong mga disciple, katulad ni Judas, at talagang yun nga, literal talaga yung pagtingin nila, hindi naman spiritual. Hindi spiritual. Si Jesus Christ talaga eh. Hindi nila alam yun. Mhm. Kasi wala pang Holy Spirit sila na nag-indwell. Wala pang nagtuturo ng katotohanan sa kanila. Talagang literal talaga. Literal sila. Kasi there's no Holy Spirit yet na indwelling sa kanila. Opo, kaya yung... Kaya umaasa sila intellectual. Kaya nga, di ba, sabi nga ng Panginoon Jesus, napakapupurol nyo. Hindi nyo nauunawaan. Kasi nga, wala pa namang Holy Spirit to explain. Pero- And to, di ba? Pero kahit yung mga Pharisees, napakatatalino nila, pero Wala nga Holy Spirit eh. yun, Walang indwelling eh. kaya hindi nila maunawaan. Hindi maunawaan. Kasi without the Spirit of God, you cannot understand the things of God. Di ba? Sabi Yes, nga po. ni Paul. Yun ay karanasan ni Paul eh. First Corinthians. Kasi siya matalino. Kaya sabi niya, without the Spirit of God, you cannot understand spiritual things. Kasi ako nga eh. Siya rin. Makatalino ko. Tapos ako, alam ko lahat ng kautusan ng Diyos eh. Inusig pa niya yung church. Inusig ko pa nga ang church kasi wala kasi akong banal na espiritu eh. So the moment na siya na-regenerate, doon siya nakaunawa. And nagpunta siya ng deserto ng for 3 years. Doon siya nag-aral tungkol sa na may Holy Spirit na siya. O di malinaw na malinaw sa kanya ang doktrina. Mula Old Testament hanggang sa pagdating ng Panginoon. 3 years siya. And as a lawyer, talagang malalim ang kanya pong pangunawa, bokabularyo. Grabe Tungkol yun. sa legalidad, tungkol sa kautusan. So talagang, kaya siya yung nag-set forth ng doctrine ng Christianity. Kumbaga siya yung nag-comprehensively ay kanyang sinamarize, kanya sa compendium ang ginawa niya nung lahat ng katuruan ng Old at saka ng New. At ginawa niyang isang doktrina. Kaya siya yung talagang nakapag-systematize ng kahulugan ng pagliligtas ng Diyos. Yes po. Na picture lang pala yung mga paghahandog sa lumang tipan ng gagawing paghahandog ni Jesus sa bagong tipan. Para iligtas ang mga hinirang sa lahat. Kaya siya apostol sa hentil eh. Opo. Kasi siya yung mas makakaunawa kasi nung doktrinang Kristiyano. Very limited kasi ang upbringing nitong sila Pedro. Kasi sa Jews lang sila tumira. Ay si Paul kasi tumira sa Roman Empire eh. Kaya Hindi siya talagang- taga-Israel talaga originally. Ang parents niya hindi talaga taga-Israel. Although siya talaga galing sa lahi ni Benjamin. Ano po? Oo, siya ang kanyang parents kasi ni is Tarsis. Sa Tarso. Sa taga Tarso. 'Di ba? Sicily. Ngayon, 'di ba? Sicily. So hindi siya taga-Israel. Ngayon kasi Israelite sila pero sila yung mga negosyante. Doon sila tumira talaga. Oo, na talagang mayaman na Roman citizenship na siya para makapagnegosyo, para hindi limited ang privilege. So isinilang si Pablo sa Gentile nation, Opo. sa Gentile environment. Talagang Roman citizen siya eh. Kaya siya ang pinili eh. Kasi pag ikaw ay Hudyo lang at hindi mo alam ang kultura ng hintil, masyado kang strict Opo. ka eh. Judgmental ka, gaya nila Peter. Kaya siya, tinuruan siya ng Diyos, so papuntahin kay Cornelius eh. Nilawitan siya ng iba't ibang uri ng mga hayop na Pedro. marumi sa isang pangitain. Sabi ni Pedro, sabi ng Diyos, magpatay ka't kumain. Sabi ni Pedro, ayoko po, Panginoon. Biruin mo. Marumi. Maraming ganun, Kristiyano, ayoko po, pero Panginoon, tawag. Oo. Yeah. Sabi niya, wag mong turing na marumi, ang nilinis ko na. Yung palang ibig sabihin, si Cornelio kasi, isang hintil. Ang tingin ng Hudyo marumi yan. Marumi. Parang hayop, parang aso. Kasi naunawaan niya, ito pala yung meaning. Na iniligtas din pala ng Diyos ang mga hintil. Kasi nung mag-speak in tongues na, nagsalita ng wika niya kasi, yung mga hindi marunong ng wika niya. Paano niya maunawaan kung hindi nagsalita sa wika niya? Sabi niyo, mga nahangal na ito. Kaya narinig niyang nagpupuri. Sabi ni, nagpupuri ang mga hintil sa Diyos. Makapagsalita ng wika ni Peter. Aramean si Peter. Aramaic ang language niya. Kasi yun ang salitain sa Galileo. Kasi mas malapit sila sa Persia, doon. Sa Iran, Iraq. At saka yung mga hindi masyadong dogmatic Opo. na religious yung mga taga Galilea. Mga peasants eh. Mga magsasaka, mga isda, mga ordinary tao. Doon kumuha ang Panginoong Hesus ng mga apostol. Hindi katulad ng mga Pharisee eh.
O mga Pharisee, mga elite. O kita mo, ang panlaban ng Diyos sa mga elite. Kaya nga di yung sinasabi ni Pablo na inilihim ng Diyos sa marurunong. Opo. Kasi it's only through the Spirit of God that a man can understand God himself. So doon natin yon hinuhugot yung ating eternal security. Na ang Diyos ang may elect eh. Paano mo mawawala yun? Mahirap walain yun. Diba? So kaya nga, napakahirap ng doktrina ng eternal insecurity. Opo. Ang tama ko, sadly, no? Mayroon silang insecurity. Pwedeng maliwala ang kaligtasan. Opo. Karamihan sa ABCOP ay hindi nawawala. Kaya noong ako ay nasa Kamakop pa, ang aking mentor ay si Reverend Jericho Pagdilaw eh. Nasa States siya nagpapastor. Kapatid ni Jess Pagdilaw ng Quezon City, Quezon City QCPD Police District. Nagkama ko rin pala po kayo, Pastor, no? Actually, naririnig ko na po yung Pagdilaw na yun nung ako'y nasa kama ko din. Ay siya ang director eh ng aming evangelism department ng Pai Medical Samaritans. Nakakatawa no. Siya ang director ko, pero ako ang consultant. kasi pagka pupunta kami sa isang lugar, ako ang kanyang pinag-o-observe. Ako ang taga-report. Kaya maraming pastor sa amin noon galit sa akin. Kasi nagre-report ako eh. Pupunta kami ng Palawan. Imbestigahan mo nga kung yung pastor na ito ayos dito. So ako na magtatanong-tanong, kumusta po naman si pastor dito? Ganyan. Sasabihin ko naman, siyempre nagagalit sa akin pag negative ang report, di ba? Ayun. Yun talaga, nawawala talaga ang salvation para sa kanila. Kasi, ewan ko lang kung nagbago na ha, pero ganoon karamihan ang mga kama ko. Ganoon pa rin po nung umalis kasi ako sa kanila. Kasi sila yung nag-sponsor sa akin eh. Church na yun, nung mag-aral ako. Ganoon pa rin yung teaching po nila. Tsaka si Jesus is coming, may millennialist naman sila, coming king, healer. Meron pa rin healing. Healer. At, yun lang healing ang emphasis, pero hindi nagsasalita ng way. Hindi po. Hindi sila Pentecostal. Yun ang distinction ng kama ko. Ang ABCOP naman kasi, kumbaga sari-sari, hindi denomination. Kaya may sa ABCOP may nawawala, may hindi. Opo. Varied yung position. No? Kasi nag-adapt na po sila ng mga churches na galing sa Pentecostal. Yan, kaya may nawawala na. Ang Pentecostal talaga nawawala. Nawawala ang kaligtasan. Pero may ilang Pentecostal na somehow nagtataka ako, no? Kahit talagang by work yung pinipilit mong magpakabanal. Pero mayroon ding hindi nawawala eh. At mas ahol pa, may mga Pentecostal na antinomianism. Marami. Hindi na tayo sakop ng kautusan. Opo, maraming ganyan. Against the law naman. Anomiya. So, that's the problem. At gaya noong Pentecostal ka. Pagka-Pentecostal si Amy Domingo di ba? Opo. Kaya naging licentiousness. Tapos naging mystical yung Lord's Supper na nagiging may spiritual presence ni Christ doon sa tinapay na nagiging daan para ka gumaling. Tsaka Pastor, he is teaching yung prosperity gospel eh. Yung prosperity. Pentecostal nga, charismatic. Talaga. So, pag prosperity na, may halong charismatic na yon. Pag Pentecostal naman is, yung tithing lang ang magpapayaman sa'yo. Ay, opo. Pero sa charismatic, pati faith mo, may power. Kumbaga, may power ang salita. Pag sinabi mo, you name it, claim it. Naku, nandiyan na naman tayo sa Pagka kinlaim mo, yung pinangalanan mo na, pag ginusto mo, i-claim mo na, iyon na. Car. Mercedes Benz. Hindi daw kotse, kinlaim eh. Sabi nung isa, akin yan. Kasi nililihans eh. Ba't mo pa kukunin yan? Akin na yan. Pinakita yung registro. Parang pangalan. Pangalan ko yan. Hindi iyo. Diba, may video ako just recently, sabi ni Kenneth Copeland, I will give you a chance to be prosperous. Biruin mo siya nagbibigay ng chance. Diba? True tithing. So all your tithes will go to the Kenneth Copeland ministries. And especially to Kenneth Copeland. Oo. Kanya talaga lahat eh. Nakakainis na matatawa ka na. Pero ang daming dyan na yung naguguyo.
meron na ako noong member na nung hindi pa kami fully reform. May member ako na pumunta ng England. Naroon sila sa UK. Tapos, ipinakita sa akin yung libro ni Kenneth Copeland. Sabi ko, sis, yan ay false teaching. Kasi gustong yumaman eh. Kasi ang tao, kapit patalim eh. Basta yumaman, kahit sino, paniniwalaan. Kahit mali na ang doktrina. O, di ba? Eh, ang tanong, bakit di naman sila yumaman? Ako, hindi ako naniniwala doon eh. Di ba? Di ba? Yan yun eh. Paano ka? Paano magiging totoo yun? Na pag naniwala ka, nag-tights ka, yayaman ka. Oo. Di ba? Mayroon po akong kilalang pastor, hindi na naniniwala sa mga claim it, I declare na yan. Pero umaman siya. Oo. Bilyonaryo. O, biruin mo, paano yun? Paano mo yun i-reconcile yun? Na pagka ikaw ay nagtatights, yun ang susi para kayong maman. Pag naniwala ka. Naniwala. Di ba? Kahit mag-tights ka naman, kung hindi ka naniniwala, di ba? Hindi ka pa rin. Kaya kumbaga parang blackmail yun. Mag-tights kayo para kayo yumaman. Pag di kayo nag-tights sa akin, hindi kayo yayaman. Kaya I will give you the chance. Opo. Ang tights pa sa kanya mismo. Sa kanya? Hindi sa church. That's a problem with false teachings. Well, sa ABCOP naman po sa church siya napupunta. Hindi naman. Opo. Hindi sa pastor. Yun, balik tayo sa eternal insecurity. Ayun po. Counting segue lang po ito eh. Counting segue lang. Isa pa, bakit hindi mawawala ang kaligtasan? Ganyan, sabi ko nga, ginajudge kasi ng mga Kristiyano yung pagkawala ng kaligtasan, yung doon sa pagtalikod eh. Na parang, kaya daw tumalikod dahil daw dati ng member ng church, tapos spiritual dati, tapos talagang faithful sa ministry, tither pa, hanggang sa naging elder, deacon, deaconess, tapos naging pastor pa. Pero after a while, after siguro mga 15 years, biglang naging atheist. Merong mga ganyan eh. Meron nga isang reform naging atheist, di ba? Oo po. Si Jeff Sarr. Kalaban na ng Christianity, reform pa, di ba? Pero kung mapapanood mo to, mag-repent ka na, bumalik ka sa Panginoon. Oo, sana. Nawa ay maging totoo. Kasi ganito yun. Kasi pwede kang mag-pretend na ikaw, yun ang intellectually enlightened, tinan mo. Galing talaga, pastor. Magaling. Napakagaling, intellectually. Talagang hinahangaan ko nga yun. sa English, ang galing mag-English. Perfect grammar. Tapos talagang talaga, systematic yung sasagot sa'yo sa mga forums. Tapos hindi ka makakatutol. Kaya lang nung bandang huli po, pastor, nakikita ko sa kanya, parang yung hindi ko makita sa kanya yung pagiging Kristiyano sa karakter niya. Sabi ko, warp freak ka eh. Ipag-away talaga. Kahit sino inaaway. Oo, siguro tapos, naman kayo po inaaway din. Doon sa, nung active pa ako sa mga forums, doon sa issue ng impeccability, si Christ, na sa akin, impeccable. Si Christ ay walang kakayahang magkasala. Sa kanya meron. At sabi nga niya, hindi lang nagkasala. Able, but he did not sin. Sa akin is able. That's why he did not sin. Ngayon, paano daw matutokso kung hindi daw nagkakasala? Bakit? Ang tukso naman, hindi kasalanan eh. Di ba? At saka mas sigit ang tukso pag hindi nagkakasala. Walang hanggan ang tukso mong pwedeng lampasan. Tama po. Kung kayang magkasala, hindi niya marirepresent lahat. Hanggang saan? Kung siya ay magkakasala na pagdating sa ganitong katinding tukso na. Hindi niya marirepresent ang lahat ng tao. Opo. Na tinukso. Kaya siya ay tinukso sa lahat ng paraan. Pero hindi nagkasala. Dahil hindi ibig sabihin, pag tinukso ka, magkakasala ka na. Mas maganda pa nga yung si Jesus ay talagang natukso sa lahat ng anumang tukso na alam ng tao. Pero kahit kailan di siya magkakasala, kaya lahat ng tao, naranasan niya ang lahat ng tukso na naranasan ng lahat ng tao. Ano po, pastor, yung sabi ni Wayne Grudem sa kanya pong book na Systematic Theology. About sa pagiging sinless ni Jesus Christ at siya ay pagiging dependable din niya. Siya ay, mapapagkatiwalaan natin. Sapagkat siya nga ay na-overcome po niya yung sin. Hinalintulad po niya ito, pastor, doon sa isang magaling na manlalaro o nagbubuhat siya ng mabigat na bagay, yung lifter, na paano mo masusukat, masasabi kung gaano kabigat yung isang bagay kung hindi mo ito nabuhat. Ibig sabihin si Jesus Christ, kaya masasabi natin na siya talaga ay
nagtagumpay, kasalanan, hindi siya nagkasala kasi nga napagtagumpay niya yung kasalanan. So, Dahil walang limitasyon yes ang po. kanyang kakayahan na tumanggi. mhm. Kasi kung magkakasala na siya, tatanggi na siya. So, Oo, paano niya ngayon tama po. malalampasan yung kasalanan yun? Kaya nga, napakahirap ng peccability. At saka, Oo. pinaghihiwalay nila yung nature ni Christ as God-man. Kasi daw, bilang tao, pwede siya magkasala. Eh, Diyos din siya eh. Hindi naman, kaya, hindi siya pwedeng, matukso dahil Diyos din siya. Hindi siya pwedeng magkasala. Hindi pwedeng Dahil Diyos din siya. paghiwalay. Ang Diyos hindi nagkakasala eh. Di parang, isineparate mo na yung nature niya. Kasi dalawa ang nature niya. Bilang tao pala, pwedeng magkasala, bilang ang Diyos, hindi. Paano kung nagkasala siya? Di sinong sisihin mo? Di yung tao, yung Diyos hindi. Hindi yung Diyos. Yung Kristo na Diyos, hindi siya pwede sisihin. Si Jesus Christ na tao. Jesus Christ na tao, pwede dalawa na ang kanyang person, hindi nature lang. Kasi ginagawa nilang two persons eh. So, person na nga pala, no? Hindi Pagka two ganun. natures in one person. Kasi in one person, may two nature. Hindi pinaghihiwala yung person, but the nature. At sa kanila, there are two persons. Tao rin na pwedeng magkasala, yun ang pwede. Pero Diyos din, yun ang hindi pwede. Di two persons, hindi two natures. Anong nangyari? Two persons with two nature. Opo. Yung isang person, yung Diyos, may nature siya na impeccable. Yung isang person na tao, meron siyang nature na impeccable. Kaya, two persons and two natures. Hindi eh. One person siya One person Hindi mo lang. pwedeng paghiwalayin ang Diyos at tao sa isang person eh. Kaya hindi siya pwedeng magkasala. Bagamat siya pwedeng matukso dahil tao siya. Yes. Pwede siyang tuksohin. Pwedeng tuksohin. At yung tukso, hindi ito kasalanan per se. Hindi. Ang tao ay nagkakasala pag napatangay. Yes. Sabi ni Sa sariling Santiago yan. kita. Malinaw po yun. Di ba? Hindi siya mapapatangay kasi nga hindi naman siya nagkasala kahit kailan. Opo. At saka siya ay inalisan ng sinful nature. Wala kasing sinful nature si Christ. Pag sinabi mo ay sinful nature siya, hindi siya pwedeng maging savior. Opo. Ang dahilan kaya nagkakasala ang tao dahil sa sinful Sinful nature. nature. Jesus Christ, wala siyang sin nature. Wala siyang sin nature si Jesus Christ. Kasi kung meron siyang sin nature, hindi siya karapat dapat mamatay kung siya ay nagkasala. Opo. Di ba? Tama Napakalinaw ng doktrina ng impeccability. He is also God, He is also man. In one person. May two nature. Opo. Natatawa lang po ako sa comment ni Skia Villaruel. Ano sabi ni Skia? Si Skia, bro. Mamaya yan. May voucher ata sila, kaya may pang-claim eh. Ayun, may voucher. Tama. Pwede mo i-claim, may voucher. Yung Voucher voucher nila, yun yung faith. Oo. Yun yung faith. Di ba? Yun yung equivalent. Baka yung tinutukoy po niyo kanina, yung claim it. Name 8, claim 8. Kasi may voucher nga naman, pwede mong i-claim na. Di ba? Kasi Talaga. ang Diyos daw is mayaman. Opo. Pero kailangan mo ng faith. At yung faith yung voucher. Yan. So that you can present it to God. Parang cheque din. May cheque, i-present mo lang yun sa Diyos. Siya ang nakapirma. Manampalataya ka lang na yun ay mabisa. Yun. Yun ang i-withdraw. Kayang-kaya daw ng Diyos ibigay sa'yo kahit milyon. Kaya sabi nila the bigger your faith, the greater the blessing that you can claim. Nakadepende talaga sa faith. So, without faith, you cannot receive anything from God because you lack faith. Di ba? Kaya daw hindi gumagaling kasi daw mahina ang faith or wala talagang faith. Paano naman yung pinagaling ng Panginoong Hesus na yung siyam na kitongin na hindi na nga bumalik eh. Oo, pero pinagaling. Pinagaling pa rin, di ba? Kung may faith iyon, ibabalik iyon, di ba? Di ba? At saka yung sa Bible nga, yung sinaaman, hindi naman iyon. Hindi Christian. Hindi naman Israel, hindi naman di ba? Pinagaling, kaaway. Yung kitongin na sinaaman. Paano magkakapit iyon eh? Hindi na kilala ang Diyos eh. At saka yung yung bata na binuhay niya na namatay sa Phoenicia, diba? Sa Syrophoenician woman. Hindi mo ba Dorcas? Hindi. Di ba? Hindi nakasalalay sa faith mo. Diba? Kasi bakit naman, ba, ang daming mayaman, wala namang faith, atheist nga eh. Sa iyong, i-search mo kung sino ang top 10 na pinakamayaman sa buong mundo. Mga atheist, yung iba, agnostic pa. Agnostic, Muslim, Islam.
Yun, walang Christian. Mga Jews, pero non-Christian. Non-Christian. Diba? So kaya hindi po ebidensya na pag may faith ka, makukuha mo ang gusto mo. Yung maraming ang Kristiyano, namatay na bata dahil may sakit eh. O di sisisihin mo pa, you lack faith. Hindi po kasi ang doktrina ng Pentecostal Charismatic, kasama, wholesale, parang package eh. Package. Yung kamatayan ni Kristo, hindi lang salvation ang effect o ang benefit, kundi pati yung kalusugan, kayamanan. Kasama na yon, package deal na. Yun. Hindi po yun ganoon. Kasi kung ang kasama na ang kagaling ay wala nang mamamatay. Hindi natatanda eh. Ang pagtanda po sakit eh. So yan po, hindi po mawawala ang kaligtasan. Malinaw na malinaw. Sabi nga ni Dr. John MacArthur, nakatikim lang iyon eh. Hindi naman nasatisfy. So maraming mga tao na dating kaanib, halimbawa, ito, isang classic example. Alam ba ninyo na ang founder ng Jehovah's Witness ay anak ng isang evangelical pastor? Si Charles Taze Russell. Tapos isa pa, kita mo, anak ni lumaki ito sa Christian family. Tumanggap kay Kristo verbally. Yung anak ni Baptist na ang anak niya ay ngayon ay naniniwala na mythology lang ang Bible. Yung Baptist, Stanley. Si Charles Stanley. Yung anak niya, si anti-biblical. Andy Stanley. Andy Stanley. Di ba? Oo, anti-biblical lang. Anti-Bible. Mythology lang ang Bible. Hindi yan salita ng Diyos. Grabe. Kita mo. Yung tatay niya, talagang Baptist, magaling solid yun. Teacher diba? na So, hindi ibig sabihin, dating kasali mo yun, tunay na Kristiyano yun. Kasi ang pagiging Kristiyano nga kasi is election eh, hindi nga sarili. Kasi nga sa kanila, kaya nawawala dahil sila rin ang tumanggap kasi. Kaya nawawala, doon yun mag-uumpisa sa sino ba ang nagligtas sa'yo? Eh di sarili mo. O di kaya mo ring iwala. Ikaw naman ang nagligtas sa sarili mo eh. Kaya nga, kumbaga lang yun. Logical yon, conclusion, na kung ikaw naman ang gumamit ng iyong power para ka maligtas, eh di kaya mo ring sa power mong iwala. Wala talaga. Yun ang dahilan. Yung pagtutol doon sa total depravity. Kaya yun ang problema ng mga Armenians, yung mga insecure sa kanilang kaligtasan. Biro mo, sila nagpipilit maligtas. Pag nagkasala, takot na takot kasi mawawala. Hindi ka naglilingkod dahil sa biyaya at kasiyahan na maglingkod eh. Naglilingkod ka dahil takot ka lang. Hindi karapat-dapat na para sa Diyos ang paglilingkod dahil sa takot. Kundi dahil sa pag-ibig. Tama po. Kasi biruin mo, naglilingkod ka dahil baka ako pumuntang impyerno. O di, sa gawa mo ang iyong kaligtasan, sa gawa pa rin. Dahil maasa ka na mapiperfect mo yung kalooban ng Diyos. O ngayon, pag nagkasala ka, guilty ka. Naku, baka hindi na ako maligtas kasi nagkasala ako. Di ba parang binabaliwala mo yung natapos na nagawain ni Kristo. Kaya nga, di ba, it is finished eh. Opo. It is not you who finish salvation, it is Christ. So pag ikaw ay kanyang, pag pinahanahanan ka ng banal na Espiritu, hindi naaalis yun eh. Ngayon, ang problema nga ay, ang tao pwedeng magpanggap na ligtas. Kasi kayong ideya na hindi ka na magkakasala pag Christian ka na, yun ang dahilan kaya nawawala ang kaligtasan eh, sa kanila eh. Akala nila pag naging Christian, perfect na. Perfect na. Na parang banal ka na kahit kailanman, kahit kaunti, hindi ka na magkakamali. Mali yun. Ang ibig sabihin pala, gawa mo talagang kaligtasan eh. Kaya nga, piperpekin mo, hindi nga talaga sa biyaya. Kaya nga biyaya eh, hindi ka karapat-dapat. Kahit nung inaligtas ka na, hindi ka pa rin karapat-dapat eh. Hindi ka inalisan ng sinful nature. Habang nasa lupa ka, meron ka pa ding sinful nature. Na yun pa rin ang iyong dahilan para ka manikluhod sa Diyos. Kasi talagang hindi mo kaya. Kaya walang pride ang tunay na naligtas eh. Hindi siya nagyayabang na ako'y mas banal kaysa iba. Tama po. Ako ay, kaya pinili ng Diyos eh, ako ay magaling, ako ay mabuti. Pag ganun ang iyong attitude sa harapan ng Diyos, ikaw talaga hindi mo alam ang doktrina ng kaligtasan. Ang problema, maraming ang hindi tunay na Kristiyano, yun na yung nagpatuloy na sa tumalikod ng tuluyan. Dahil hindi naman, kita mo, nakakatalikod talaga ang hindi tunay na Kristiyano.
Di ba? Kasi yun lang ang kayang tumalikod, yung di tunay. Kasi yung tunay, paanong tatalikod yan? Papaluin niya ng Diyos pagka siya nagpatuloy sa kasalanan. Or aalisin ng Diyos yung sanhi ng pagkakasala. Yung iba po, Pastor, kinukuha na ng Panginoon ng Or bagay. papatayin ka na. Di ba? Papatayin ka na lang. Ba yung sabi ni Pablo doon sa isang taga-Korinto, na Kristiyanong totoo. Naniniwala si Pablo na tunay na Kristiyano. Kaya nga ang sabi niya, maaaring ito'y personal na nakausap ni Pablo. Opo. Kasi lingkod Alam niya, pa ito Alam niya di ba? Nadjudge niya kasi na itong lalaking ito sa Korinto, kinuha ang inagawa ng asawa, yung kanyang tatay. Ibig sabihin, tiyahin niya yon. Namatay na marahil o diborsyado na itong pinaalis ng asawa ng tatay niya, yung asawa, at nag-asawa ng iba. Ang ginawa nitong anak, na inlove dun sa tiyahin, inagawan niya ng asawa yung kanyang tatay. At tuwa pa, hindi nagsisi at nagpatuloy pa sa pamumuhay bilang taong may kabit. Na nasa loob pa ng iglesia, hindi man lang sila nadil. Hindi man lang yung dalawa sinabihan ng membro. Parang sinusuportahan pa. Sinuportahan pa. Kaya anong sabi ni Pablo, sa halip na kayo na kayo ay malungkot, malumbay dahil sa nangyari, baliwala lang. At natutuwa pa kayo na may kasama kayong ganyan. So sabi ni Pablo, anong sabi ni Pablo? Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan, na ang kanyang katawan ay umuwi sa piling ng Panginoon. Ang kanyang espiritu ay umuwi. Bigay niyo ang kanyang katawang lupa kay Satanas. Ang taong yan, bigay niyo na. Para ang kanyang espiritu ay bumuntas sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Pabayaan niyo, papatayin yan. Kung itunay na Kristiyano. Itiwalag nyo. At kung talagang, kaya yun bigay mo na kay Satanas. Huwag nang magkaroon ng privilege pa sa church. To hear the word of God, to partake in the communion of the saints, to hear yung sound teaching. Wala, bayaan mo na. Itiwalag mo. Itiwalag nyo, yung ibig sabihin. Ibigay nyo na kay Satanas. At kung talagang tunay na Kristiyano yan, papatayin niya ng Diyos. Kaya di ginawa nila. Tiniwalag. Sa 1 Corinthians. Tiniwalag. Ang ginawa, isinuli yung asawa. Sa tatay niya, ewan kung tinanggap, hindi na sinabi Pero hiniwala yan. Bumalik na siya. Bumalik sa church, nung 2 Corinthians, sabi ni Pablo, alawin na ninyo ang lalaking yan. Huwag naman na kayong Kasi siya ay nagsisisi na. At nakita nyo naman ang kanyang ginawa. So, huwag nyo na siyang ituring na iba, uli. Diba? Grabe na po. Nagsisi siya. Kasi ang tunay na Kristiyano, bagamat nagkakasala, babalik. Pero yung nagpatuloy na sa kasalanan hanggang mamatay, yun ay hindi totoo. Kasi yung tunay na Kristiyano, kahit nagkasala yun, ibabalik pa rin yun. Hindi natatapos ang gawain ng Diyos sa kanya. Opo. Tsaka, meron man iba pong mga Kristiyano talaga na meron talaga silang conviction, meron talaga silang grieve doon sa kasalanan na nagagawa nila. Kahit na yung iba ay talagang for some reason ay mahirap talagang unawaan kung ano man yung dahilan ng kasalanan nila. Only God knows. May conviction. Yung isang tao nagkakasala, ang tunay ng Kristiyano. Hindi siya matahimik. Yun po. Lagi siyang may mabigat sa kanyang kalooban. Tama po. Mabigat sa dibdib. Hindi niya kaya na ipagpatuloy dahil talagang nabibigatan siya araw-araw habang nagpapatuloy siya. Nabibigatan siya. Kaya talagang siya ay susuko At kung talagang hindi pa rin siya sumuko, may conviction na, ito ang gagawin, Hebrews chapter 12. Didisiplinahin. Disiplinahin talaga. Kaya di ba kasama sa Hebrews 11 na hindi talaga nawawala? Kaya doon sa Hebrews 11, kasi sabi nga ang argument doon kasi hindi talaga nawawala. Unlike doon sa sinasabi nilang nawawala. Doon sa chapter 6, sinasabi dito na the certainty of God's promise. When God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. So people swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the ears of what was promised. So ang Diyos ay tapat. Hindi talaga. Kaya nga sabi niya, hindi naman kayo, ang sinasabi naming tatalikod Sabi niya, even though speak like this, they're friends, we are convinced of better things in your case, the things that have to do with salvation.
So God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. And then sa 12, talagang argument doon ng manunulat ng Hebrew, hindi talaga nawawala. Kaya niya rin nire-refute yung pagkawala ng kaligtasan by saying that yung mga taong iyon na tumalikod, hindi naman talaga tunay. Oo. So, alisin ninyo yung pagdududa na nawawala pa rin ang kaligtasan. Yun nga mismong Hebrews chapter 6 is the very argument against losing one's salvation. Opo. Then sa Hebrews chapter 12, Malinaw naman. as in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son." Dinidisiplina eh. So sabi niya, endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? So kung ikay nagkakasala, i-discipline ka eh. Talagang hindi ka mawawala eh. Hindi mawawala Papaluin ka talaga. kasi, kaya kita mang bata, kaya natututo. Kasi talagang yung tatay, pag siya'y patuloy na susuway, ay papaluin talaga siya. Eh ganun talaga eh, ang ama eh. Eh ang Diyos pa, ang hindi ka paluin eh, anak ka niya. Kung ang tatay nga, ayaw mapahamak ang anak eh. Ayaw magpatuloy doon sa mali. Ikaw pa ang paintulutan ng ama mo na Diyos na magkamali, na patuloy? Hindi. Kaya, Either papatayin ka or papatayin na yung higing kusang kasalanan mo. Dalawa lang yun. dalawa lang. Di ba? Oo, di ba? Tama po. Kaya nga, walang mawawala eh. Sa mga pinili nga ng Diyos eh. O kakita mo, kung mawawala ang kaligtasan, ang daming i-revoke. Yung election, magiging Yes. unelected. Unelected. Once elected, you are now unelected. Biruin mo. Elected from the foundation of the... You Before are the foundation. elected before the foundation of the world. Babalik ang Diyos before the foundation of the world. Babalik. At kanya uling inanalipay Naku po. during that time, hindi na niya uli yung gagawin. Parang he will turn back time and he will change his mind Oo. Oh, grabe. during that time. Ikalawa, those who are elect are possessed, indwelt by the Spirit. Biro mo, aalisin uli ang Holy Spirit. Holy Spirit. Diba? God will remove the Holy Spirit from that person. And then once that person, again, repented again from his sins, then kanya uling papapasukin. So labas-masok na yun, ang Holy Yung Spirit. tinatawag na ka-Holy Spirit eh. Di ba may come Holy Spirit? Oo. Di ba? Kasi nga umaalis, nawawala ang kaligtasan. Yan ang kumakanta niya, nawawala ang kaligtasan. Yun, Ayan. nasa Pentecostal. Kasi yung theology mo, kinakanta mo lang. Eh. Opo. Ikatlo, inampun ka. Itatakwil ka uli. Yung legal paper. Yung legal document, Oo. hindi na sa lupa nababago yung pag-ampun. Yung tinatakan na eh. Tinatakan na, niratify na ng batas, may finality na. O, ibabalik mo uli sa umpisa, sabi mo, hindi ka uli ampon. Unadopted. Unadopted ka uli. And then, time will come, if you will repent, then I will adopt you again. So, adoption ang nangyayari. Grabe, no? Matindi ang... Walang katiyakan yung batas ng tao din. Pag tao, may ganun. Walang ganun ang tao na pwedeng i-unadopt eh. Pagka in-adopt mo ang isang tao, forever na may obligasyon ka doon. Kaya talagang pinag-iisipan. Kasi ang asawa ko, adoption board, nakikipag-usap sa ICAB, yung adoption board ng Pilipinas. Kasi naroon yung mga terms and conditions. Pagka mamimili, hindi nga sila pwedeng mamili eh. Nang i-adopt eh. Hindi pwede. Kasi ano yun? Kaya mo lang in-adopt, may condition ka. Walang condition ng adoption eh. Mayroon lang silang certain parameters. Sabi, okay lang ba sa iyo ang bulag? Okay lang ba sa iyo ang ganon? Pero hindi mo kilala kung sino yung bulag na yun. Kung sino yung okay lang ba sa iyo na may mental retardation o disorder. Ayan yun, may mga parameters lang siya. Pero hindi mo pwedeng kilalanin iyon na ito ang gusto ko, ito ang gusto ko. Yun ang mga katangian na yun, iyon lang aaproban yun. Pero hindi mo siya pinipili na parang dahil ko sa kondisyon. Kasi pagka yung papakita sa'yo, maganda ito, gusto ko. Mayroong kondisyon. Opo. Matalino ito. Paano yung isa? So, ganun ang adoption sa tao. Sa Diyos nga, walang kondisyon yung adoption. Tapos na yung kukondisyonan mo. Sabi mo, pagka ito malikod, di na kita anak. Hindi ka, wait muna.
Di ba pag-ampon nga walang kondisyon, tapos ngayon ang ampon mo na, kukondisyonan mo na. Teka, parang it's against the law. Opo. Di ba? Eh, walang kondisyon ng pag-ampon sa lupa. Pagkatapos ngayon sa Diyos, bibigyan mo ng kondisyon. At saka tayo piliin, wala naman tayo. Christ died for us while we were yet sinners. Wala Ngayon, talaga. kukondisyonan mo na kailangan magpakabuti ka ngayon. Kasi kung hindi, itakwil kita. Teka, wait. Wala In the talaga. first place, ito ay everlasting covenant eh. Ang salvation is an everlasting Yes, covenant. Opo. At saka ito'y one-sided covenant. Kasi nga, grace eh. It is God who decided. Ba? Yung covenant po, Pastor, ang pinagkasundo ng Diyos ay yung anak niya eh. Yung gawa pa rin yung kanyang sarili lang. Oo. Hindi yung Hindi part naman natin. yung tao ang dahilan kaya siya nagpasyang ikaw ay iligtas eh, kundi yung gawa ng anak niya. Tama. Ang kasunduan ay sa pagitan niya at ng kanyang anak. Anak. Ikaw, tumanggap ka lang, recipient ka noon. Tapos ngayon, Yes. aalisin niya yung kasunduan niya sa kanyang anak. Tama po. Kasi ang mangyayari dito, ang mawawalan ng kabuluhan, ang ginawa ni Jesus sa kanyang anak. Nang inanalipay niya sa kasunduan ng pag-ampon ay yung anak niya Grabe. na naging panganay ng lahat eh. So hindi ikaw lang yung iaanal, kundi ang iaanal ng Ama ay yung ginawa ni Jesus para dito sa mga taong inampon. Kasi unconditional eh, yung pag-ampon eh. Ang condition lang ay yung kay hindi naman conditional din ang pagpunta ni Jesus sa lupa eh. Sabi nga niya, kusa akong pumunta rito para iali ang aking sarili. Walang nagpilit sa akin, walang nag-utos, kusa ako. Sa Hebrew Tapos chapter yung 10. kusang iyon, hindi na kusa ulit. Naging pusa. Pusa na. Biruin mo yan. Anong klaseng doktrina ang nawawala ang visa ng adoption? Hindi naman pwede pag inadapt mo, ibalik ko na. Marami ang mga Kasi ayaw ko na uli dito sa inadapt ko na ito. Kaya unadapt ko ito. Ang dami mong babaguhin na naganap. Marami talaga. You will turn back time at baguhin mo. So, for the Pupurpit Armenian po, Pastor, to be consistent, talagang mapupurpit lahat yung gawa ng Diyos. Purpited. Oo. Tapos ano pa nangyari? Sanctification. Sanctification. Pagiging makasalanan ko uli o nalified na ang pagpapaging banal na positional mo. Binanal eh, sabi dun sa... Binanal na. Tapos ngayon, gagawin kita uling makasalanan. Opo. Biruin mo, itinuring ka na ng walang kasalanan. Ngayon sasabi, ituturing na uli kitang makasalanan kasi ayaw mo na uli. What? Opo. Ang daming inanalipay ng Diyos eh. Ang kalaban mo mismo Diyos eh. Ba't mo inanalipay yung ginawa ng Diyos? Sino ka para inalipay yung by grace na ibinigay sa'yo ng libre tapos ngayon may bayad na ngayon para sa'yo? Babayaran ko uli. Kailangan magpakabuti uli ako para ako iuling i-elect. Ano yan? Taon-taon, parang presidente, election every 6 years. Barangay every 3 years. Mayor, di ba? Ano yan? Ganun ba ang eleksyon ng Diyos? Opo. Revocable? Ano ba yun? Ano pa? Ikaw ay pinawalang sala, pagkakasalanan ko rin. Opo. Ikaw ay pinatawa, di na uli ka patatawarin. Aba? Pinatawad ka na eh kasi you are forgiven. O ngayon, hindi ka na uli forgiven. Marami talaga po. Mabago ang isip ko. Hindi na uli kita patatawarin. Binabawi Pinatawad ko. ko na nga ang... Naniniwala din naman sila na patawad ang past, present, and future. Opo. Eh bakit uli mawawala yung future nga? Pati future sin mo nga eh. Tinubos na eh. O ngayon, hindi na uli totoo yun kasi nagkasala ka. Ito pa ang masaklap. Nakita kaya sila naligtas dahil nakita ng Diyos sa corridor of time. Parang ganito eh, na tila sumilip ang Diyos sa pasilyo ng panahon. Sa isang pasilyong walang hanggan. At nakita kanya doon sa dulo ng panahon na yun, o sa may kalagitnaan ng panahon na year 2004, magiging tatanggap ka sa kanya. Tatanggap kay Jesus. Kaya nagpasya ang Diyos na sa panahong iyon, tatanggap ka, ngayon pa lang, pinili ka na. Kasi nga, nakita niyang tatanggap ka. Ito ngayon, pag nawala ka ang kaligtasan mo, hindi niya nakitang tatanggi ka. Ba't ka pa naman yung pipiliin kung siya walang, kasi naniniwala rin man silang walang hanggan ng kaalaman ng Diyos eh. Oh. Hindi naman nila sinasabing, ang Diyos ay may hangganan, ang kaalaman. So, ibig sabihin, mula sa walang hanggan, nakita ka na niya sa certain period of time na sasampalataya. Pero hindi niya nakitang tatanggi ka sa span ng life mo ng 60 years or 70 years. Kaya pagpalagi ng 100 years old ka na buhay. Hindi na nakita ng Diyos yung mga nangyari sa 100 years mo. Kaya nga hindi kanya, hindi niya alam nang gagawin mo na ikaw pala itatalikod, kaya ikaw ngayon itatakwil. In the first place, ba't kanya man niya pipiliin kung nakita niya siya walang hanggang ang kaalaman,
natatanggi ka rin later on. Yes. Ibig sabihin, ang kaalaman lang pala ng Diyos hanggang sa pagpili mo. Pagkatapos nung piliin mo na siya, Hindi na niya... mula nung walang hanggan, ang nakita lang niya, yung pagpili mo. Sabi nila, pwede daw tumanggi. Oh. Pwede daw tumalikod. Biruin mo, ang liit nung panahon ay kay tatanggi. Yung span ng time, let's say, naging Kristyano ka, 20 years old. Tumanggi ka ng kay 40. Yung 20 years na yun, hindi niya na alam ang mangyayari. Hindi alam ng Diyos, no? Hindi alam ng Diyos, kaya nga itinakwil niya, nagulat siya. Biro mo, nakita ko na siya tatanggap, pero hindi ko nakitang tatanggi, kaya nga iniligtas ko siya. O ibig sabihin pala, limitado na ang kaalaman ng Diyos pagdating doon sa kaligtasan. Pero alam niya kung kailan mamamatay. Pero hindi niya alam kung kailan tatalikod. Kasi ang Diyos din ang nagtakda ng kamatayan. Hebrews 9:27. Opo. Tinakda ng Diyos para sa mga tao na mamatay minsan. O biruin mo, mula ng pagsilang mo, hanggang kamatayan mo, alam niya. Pero hindi niya alam, along the way, kung tatalikod ka. Kaya pinili ka. Biruin mo. Grabe. Pinili ka nung makita niyang sasampalataya ka. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Pero alam din niya ang buhay mo dahil siya nga rin ang may akda ng kamatayan mo. Hindi na consistent talaga. So you are inconsistent with your doctrine that God is omniscient. So dapat ang turo nyo, God is not omniscient Opo. anymore. And God Yun is not ang- everywhere. Oo. Kasi if He is everywhere, He knows all things. And therefore, God is not powerful. All-powerful. Kaya nga, hindi na nga all-powerful pagdating sa salvation eh. Mayroong pastor ako na... May power na ang taong tanggihan. Hindi siya all-powerful. Opo. May nabasa ako na ang Calvinism daw, they give emphasis too much. Pinapahalaga nila masyado yung sovereignty ng Diyos, while yung Arminianism naman, hindi naman ganun. So, pwede bang hindi pahalagahan ang sovereignty ng Diyos? Ba't may ganun katuruan, di ba? Kukondisyonan mo. Oo. Huwag mo masyadong pahalagahan. Yan. Diba? Bakit? Yun yung comment nila eh. Ang problema, ba't hindi mo pahalagahan ng sobra eh? Sobra nga yung kanyang kapangyarihan na hindi mo kayang overemphasize pa yan eh. Overemphasize. Kaya daw nagiging ganun yung doktrina po ng mga Calvinist kasi nga Overemphasize daw. Oo, masyado nilang Talagang over ang kapangyarihan ng Diyos eh. Kahit nga yung overemphasize mo, hindi mo pa rin talaga Opo, di ba? kaya pa rin ilarawan eh. Oo, Kita mo diba? kapos nga ang ating pagpapaliwanag tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Na biruin mo, alam niya ang lahat ng bagay tapos hindi niya alam na tatalikod. Kaya pinili niya nung nakita lang niya yung pagtanggap. Nawala na siya, nagka-amnesia na siya after tumanggap. Wala na. amnesia. Nakalimot na siya na ito pala ay tumanggap. Biglang tumanggi. Teka muna. Ito pala yung dati kong pinili ay tumanggi. Di akin na uling babawiin. Kaya dinalify the omniscient of God. Yun kaya yung omniscient and omnipotent. Kaya nga, di ba, hindi na kaya ng Diyos ipagpatuloy yung kanyang pagliligtas kung tumalikod. Kaya hindi nga ang Diyos all-powerful sa Armenian. Hindi rin siya omnipotent. Hindi rin siya omnipresent. Kasi hindi niya nakita. Wala siya doon nung tumanggi. Birmon, yung 20 years old tumanggap, yun lang ang nakita niya. Tumanggi after 1 year. Tumalikod na. Biro mo 1 taon lang, di na rin niya alam ang nangyari. Di ba kung alam din naman ng Diyos lahat ng bagay at alam niya kung kailan katatanggap, di siyempre alam din niya kung kailan katatanggi. Ba't ka pa naman pipiliin? Nailigtas kung alam niya kung natatanggi ka rin, para pinaglaruan ng Diyos ang sarili niyang kapangyarihan? Opo, ganun ang magiging pananaw sa Diyos. Although hindi man nila nakikita yon, pero ganun ang nagiging dating, Pastor. Kasi limitado kasi, kasi nga, they overemphasize the free will of man. Yan. Kung tayo, sa Doctrine of Grace, talagang binibigyan talaga natin ng emphasize yung... Sino bang dapat bigyan ng emphasis? Yung tao, yung lumikha? Yung lumikha ba o yung nilikha lang? Kasi nga, ang inyong emphasis yung tao eh. Ang tao nga lang yan napakalimitado. Tapos bibigyan mo ng kapangyarihan. Hindi mo nga kayang paitimin ang puti mong buhok. Tapos kaya mong iligtas ang iyong sarili at ipahamak. Kasi kaya mong itakwil ang Diyos eh. Hindi ipapahamak mo. Opo. Tapos ang Diyos wala nang ngayon magawa kasi itinatanggihan na ako eh. Sumbong-sumbong ang Diyos sa Panginoong Jesus. Diba? Anak, Jesus, tinanggihan ako, anong gagawin natin? Sabi ng Panginoong Jesus, wala tayong magagawa, Ama. Kasi kahit naman ako'y namatay para dyan, ayaw na niya. Diba? Gagawan ko pala ng memes to. Tapos, paano yun? Sabi naman ng Banal na Espiritu, aalis na rin ako. Diba? Magkakausap Diba? Alangan namang matili ako doon.
ay tinanggihan na kayo, ay di siyempre ako hindi naman nanatili doon kasi ako yung tagapaglapat nyo ng pagliligtas tapos ako pa rin mananatili doon. Magkakausap yung tatlo. Di ba? Hindi, kung Namumroblema? namumroblema sila dahil sa freedom ng tao. Kasi yun ang problema eh. Sabihin ng Diyos Ama, ang problema natin kasi may kalayaan siya eh. Oo. Sabi ng anak, oo nga eh. Wala tayong magagawa kasi siya ay makapangyarihan kasi sa atin eh. Ang sabi ng banal na espiritu, aalis na talaga ako. Wala tayong magagawa dyan. Pero mo yung tatak, aalisin mo yung tatak. Alam mo yung, paano maaalisin? Sa physical pa lang eh. Yung baka, pag tinatakan yung hero, paano mo yun aalisin? Aalisin mo yung balat na. Balat na talaga. Hindi mo na kasi kayang tanggalin yun. Tutuklapin mo. Biruin mo. Yung banal na espiritu, tutuklapin mo sa kanya. Tatanggalin mo yun kasi yun ang tatak eh. Ng pagiging pagmamayari ng Diyos Ama sa iyo. Di ba? Naaagawan talaga. Kaya nga, what a poor God, what a poor God. The biggest loser is God. Yan ang doktrina ng Arminianism. Kasi pwede siyang talunin ng tao. Makapangyarihan siya in a way, pero dahil may freedom, kaya ng tao na siya itakwil at siya iiyak-iyak sa isang tabi. At iiyak-iyak siya kasama ang anak ng Diyos na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At ang banal na espiritu na lumikha ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, lumikha ang Diyos. Tapos ngayon, silang tatlo, ang Godhead, ay nag-iiyakan dahil may taong aayaw sa Kanya. Na kanila namang iniligtas sana sa umpisa, pero ngayon, after 5 years, after 10 years, or 20 years, ayaw na. So, kaya sa kanila talaga, hindi totoo yung God will not give up on us. Hindi totoo yun sa kanila. Because God can give you up. And God can give up. Susuko siya sa iyo. Dahil napakagaling mo. Napaka-powerful mo. Nakaya mong baluktutin ang buhay mo ay iyo na. Ikaw din ang magdi-decide kung ikay magpapatuloy o hindi. At ang Diyos ay nanonood na lang at walang magawa. Ang nagawa lang ng Diyos, iligtas ka. Pansamantala. Kaya nga ang kaligtasan nila is not eternal. Kaya nga, dapat ang kanila, hindi eternal salvation, temporary salvation, and you don't know if it will become eternal. Because I don't know, I'm not sure if you will not apostatize. So, it has no guarantee. Sa kanila, it's not guaranteed yung salvation because it can be lost. If you will turn away from God, if you fall away, then it can be lost. Kaya nga, hindi dapat sabihin walang God, buhay na walang God. Dapat pag nagsisermon sila, buhay na. Upang kayo magkaroon ng buhay na may kondisyon. Yun ang tama doon. Di ba? Para pumuntang, hindi pa dapat sabihin mong mayroon ka ng buhay na walang God kasi conditional eh. Ba't mo sasabihin ngayon na ligtas ka na kung hindi mo naman tiyak ng tatalikod? Eh di ikaw ngayon nag-a-assume na ligtas din siya, finally. So dapat pala sa mga Armenian, ang pagsisermon huwag mo sasabihin ikaw ay ligtas na pag tumanggap ka. Dapat ang sabihin mo ay, kung magpapatuloy ka, para maging honest to goodness, maging talagang well-meaning ka na Armenian, if you will continue in your work for God, you will be saved. Maliligtas ka pa lang. So you have no assurance Kasi assuming ka, pag sinabi mong ligtas ka na pwede pa lang mawala paano kung yung tao nagtiwala sa iyo? Tapos pagising niya sa impyerno siya, sisisihin ka noon. Di ba? That is the problem with the doctrine of eternal security. Insecure. Kaya nakikipagtalo. Hindi pwedeng isuko ko ang kalooban ko. Powerful ako. Ako nga ang gumagawa ng destiny ko O kahit iniligtas ako ng Diyos kung ayaw ko na. Ano magagawa ng Diyos? Walang magagawa. Kasi ikaw ang may kapangyarihan Ikaw ang hari pa rin ng iyong buhay. Kaya, ito po, may comment dito si Ribo Mafil, Bernier Emenda. Sa Emendo. May free will ang tao, hindi porkit pinili ka, save ka na kung umayaw ka na, mapapahama ka. Di bahala ka sa buhay mo. Bakit pa kailam namin sa iyo? Basta kami, ligtas kami. At kami didisiplinahin pag kami nagkasala. At kami hindi pwedeng mabawala ang kaligtasan. Kung gusto mong mawala ang kaligtasan mo, ay you are free. Bakit? Makakabuti ba sa amin yun kung sagsagkaan ka namin? You are free. You have freedom. If tonight you will die and you will commit sin before you die tonight, you will go to hell according to your own doctrine. So who are we? To tell you that you are saved. Probably you are not truly saved at all.
Opo. So wala kaming problema, kapatid. Okay lang. Kung hindi ka sigurado, wala akong pakialam. Kasi ikaw ang buhay mo yan eh. Kaya free will mo ang iyong isipin. Bahala ka. Hindi naman ako pa problema kung may katuruan ganyan eh. Ba't ko po problemahin yung ayaw mo? Opo. Na ano lang ako doon sa naku-confuse lang kasi sinabi niya. Kasi pinili. Pero nasa na, brother? Nawala. Sabi niya, ano eh, pinili. Hindi porkit pinili ka, save ka na. Kaya nga pinili eh. Hindi porket pinili ka. Pinili ka talaga. Ibig sabihin, kunyari ka lang pinili. Baka pinilit. Pinilit. Di, kasi pinilit. Kasi nga, ayaw na niya. Ay pinilit lang. Aayaw din siya sa uli. Baka hindi po pinili kayo. Baka pinilit kayo. Kasi gusto niyo pa uling umalis eh. Pag pinili talaga kasi po eh. Di ba? Pag pinili talaga, maranasan mo. Talagang napakasligaya mo. John 15, kapatid, yan ang problema ng John 15. Yan po'y parabol, huwag kang kukuha ng doktrina dyan. Talinghaga yan ng puno ng ubas. Ano ang sabi? Ako ang tunay na puno ng ubas. Ibig sabihin may fake. In-explain mo na po yan, Pastor. Ito mo John 15. Sinasabi nila nawawala ang kaligtasan kasi daw pinuputol yung hindi namumunga. Paano kasi mayroong fake na puno ng ubas na yung parang ubas na yon na baging, wild vine yan. Sa Israel pa, kahit ngayon may wild vine. Yung wild vine na yan, tumutubo din siya doon sa tabi mismo ng tunay na puno. Kaya may tunay na puno eh. Anong ibig sabihin? May peking puno ng ubas. Tsaka kumakapit po yan, Pastor. Na kumakapit sa tunay na puno ng ubas. Ang diferensya doon sa mga sanga na nakakabit sa peke na ubas, hindi namumunga. Kaya pinuputol yun talaga, tinatapon sa apoy, yung peking ubas. Pero yung tunay na puno ng ubas, ba't mo nang puputulin? Iyon nga ang larawan ng Panginoon Kristo. Kaya kahit patalinghaga siya, hindi mo rin pwedeng pagpunan kasi pag naintindihan mo yung horticulture. Well, doon Pastor sa pag-aaral sa hermeneutics na natutunan ko doon, hindi ka pwedeng kumuha ng doctrine talaga. Yan, hindi pa rin pwedeng gawing doktrina. Sa talinghaga. Bawal na bawal kasi bakit? Kaya nga parable eh. Kumuha ka doon sa explicit, kumuha ka dun sa didactic. Yes. Kasi yung parable is not didactic. It is an earthly story lang. With a heavenly meaning. Yes. But the meaning cannot be ascertained because it is parable. Kaya napaka-crucial. John 15, naku, yun nga ang problema. Hebrews chapter 10:38, sinasabi nga, hindi nga kayo ang kausap. Sabi ng manual ng Hebrew, bagamat ito ang sabi namin, kayo, mas mabuti kayo. Pero para doon sa iba, hindi sila ang kausap yung Kristiyano, kundi yung iba. Hindi niya sinulatan yan. Dapat naging malinaw. Binibigyan talaga natin ng pansin yung mga salita na nagbibigay ng distinction. Dun sa... Hindi naman sinabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, ako ang tunay. Kasi may fake vine. May fake vine talaga. Na kinakain yung nutrients doon sa taniman ng ubas. Kasi nga, naalagaan kasi yun eh, yung puno ng ubas. So, paborito yung tubuan din ng mga fake. Opo. Tapos sinisip-sip niya yung protina. Yan yung mga prosperity gospel. Nagkukunya rin Christian. Actually, Pastor, dun sa ibang ng mga agriculturist, yung mga fake na vine, mga parasite din sila eh. Kumakapit talaga po sila. Kasi tsurang sila eh. Tsurang ubas din. Maski sa palay, meron ding parasitic na palay, di ba? May mga ganyan po talaga. Yung akala mo palay din. Yung pagka nagtanim ka, tapos akala mo ang lulusog. Oo, kasi naabunuhan din sila eh. Oo, kasi pag pinatabaan mo, pati sila. At saka hindi mo na rin pwede pag malaki na pareho. Sabi nga ng Panginoon, di ba yung masamang demo sa triguhan? Kita mo, ang talinghaga na yun ay reflection din na yung isang damuhan, triguhan na may damo, naglalarawan yon sa iglesia, sa church. Nasa loob ng church, may nakasingit dyan na hindi tunay. Ay sabi nga, ano po ba, bubunutin ko po ba? Huwag, hayaan mo lang yung kahalo. Kasi pag binunot mo naman, madadama yung, nakasalabid na yung kanyang mga ugat doon sa tunay na trigo. So pag binunot mo yun, madidelay yung ng trigo, ng tunay na trigo. Hayaan mo na lang dyan. Pagkatapos pag-aani, saka mo na lang ibukod. Sa pag-aani naman, puputulin mo pareho. So ibukod mo na lang yung saka mo alisin. Para yung isda rin, di ba? Yung talinghaga noong net. Yung fish net na maraming iba't ibang isda,
mayroong mga isda na hindi pwedeng kainin, mayroong Isda, mga pwede. mabuti at masamang isda. Pero kasama yun sa net. Binubukod na lang yun sa tabi na. Hindi mo pwedeng ibukod yun habang nandoon pa sa dagat. Totoo po yan, Pastor. Uhulihin mo na rin. Tapos pagdating doon sa Pampang, sabi, saka mo ngayon, Totoo po yan kasi sa lugar po nila misis, pagka may mga nangingisda, yung mga huli nila, although hindi kailangan, yung iba, pagdating doon sa Pampang, tinatapon nila, binabalik nila sa dagat. O kaya naman, pinamimigay nila doon sa pinampapain nila. Pampain. Oo, kasi hindi siya pwedeng pakinabangan ng tao. Hindi siya... Yan yung Matthew 20:14 na mga. Ayan, tingnan natin yan. Yung sabi ni Annalyn, no? Mapapahamak daw ay manatiling tapat na maligtas. Tingnan naman natin yan, no? Si Ribo Tamil. Sino yun? Ribo... Basahin natin yung sinasabi niya sa Matthew. Sinabi Explain naman natin. Yan, si Ribo Mapil. alam nyo bro, hindi puro salita, ilapag mo katibayan dahil maliligaw ang tao, huwag mo baguhin salita. Hindi po binabago ang salita, may konteksto yung salita. Ano yung background? Yan, Mateo 24. May context. Alam mo ba ang katuroan dyan ng Matthew 24? Yan yung huling panahon, yan yung tribulation period. Na sa panahong iyon, di ba, sabi doon, magkakaroon ng kukunin yung dalawa, the Lord Jesus Christ was speaking about the future. Opo. Na during that great tribulation, ang magtitiis hanggang wakas ang maliligtas doon. Ibig sabihin, yan po ay declarative. Opo. Hindi po conditional na magtiis ka para maligtas. Kundi, sinasabi lang doon, during the time of tribulation, yung talagang mga ligtas, hindi naman talaga yan susuko sa pananampalataya. Magpapatuloy yan. So magtitiis sila. Sila ang maliligtas. Hindi po sinabi dyan conditional, kailangan nating magtiis para maligtas. Di ba? Kundi ang magtitiis hanggang wakas ang maliligtas. Yan ang sinabi doon. At saka, bakit magtitiis? Magtitiis sa kahirapan. Hindi naman sinabing kailangan magpakabuti doon. Kasi bakit? Time ng tribulation. Time ng tribulation, magtitiis sila. Kaya mahalaga kapatid yung context eh. Sana binasa mo yung buong chapter. 2024. Kasi gagawin mo, kukunin mo isang verse, tapos sasabihin mo kita muna, kailangan natin ang pagtitiis kasi tayo ang maliligtas, dapat tayo magtiis. Ang problema, hindi ka naman kasama doon dahil nasa tribulation ka na ba ngayon? Wala pa. Kasi ang chapter na yan ay tungkol sa mga darating na kahirapan at pag-uusig. Tingnan mo ang title, Matthew 24. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Opo, yun ang title. Ang context niyan ay yung mga alagad tinanong kung kailan ba mangyayari ang wakas ng bagay. Tapos sa panahong iyon, sabi ng Panginoon, lalabas ang mga antikristo, mga bulaang propeta. Kaya kung sinabi ng isang nagpapanggap na Kristo, naroon ang Kristo, huwag kayo maniwala. Opo. So yun ang context talaga. Tapos mayroong rapture, no? May gumigiling, yung isa iiwanan, yung isa matira. Tapos yung may iiwan, siyempre magtitiis na sila kasi naiwan sila eh. Opo. Magtitiis sila sa kahirapan. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila ligtas. Ligtas sila, kaya lang, hindi ibig sabihin na iwan ka, hindi ka maliligtas. Hindi lang sila na-regenerate pa. Kaya hindi sila nakasama sa rapture. Pero yung mga nakarinig ng katotohanan, during that time talagang, totoo nga pala. And that's the time na sila mariregenerate. Doon sila mananampalataya during the tribulation. But they need to endure hardships. Kasi nga, mahirap na, wala nang makakabili ng walang tatak eh. Wala nang, hindi nang easy-easy ang buhay. Kailangan mo nang lumaban at hanggang wakas, umiwas sa mga authorities. To prove that your faith is genuine. Hindi ka basta-basta sasamba. Kasi ang doon is, kaya magpapatatak for the purpose of worshiping the Antichrist. It's not merely yung tatak na yan, the mark, but the reason why you allowed the authorities to mark you with that 666 number 666. Kasi the purpose is worshiping the beast. O yung leader ng buong mundo. Pero kung ang reason, kaya ka natatakan, ay ikaw ay tulog, tinatakan ka, bakit ka naman pupuntang impyerno? Di mo naman willing yan na nagpatatak. Di ka naman sasamba. Tumakas ka. Kaya mo. Hindi ibig sabihin, yung pagtatak mismo, pag natatakan daw, mawawala ng kaligtasan. Di sa gawa pa rin ang kaligtasan dahil nawala ng gawa. Ano ba naman? From the beginning of time until the end of time, salvation is by grace alone.
not by work of man. Itong mga ito kasi, ginagawa nilang sariling gawa ang kaligtasan. Tama. Yun ang problema, Oo. kaya nawawala eh. Kaya nawawala pang kaligtasan. Kasi inyo ang kaligtasan eh, ini-inyo nyo eh. Oo. At saka, Pastor, of course, they are, fond of, quoting single verses. Oo, avoid that po, avoid. That is collapsing ang Opo. tawag, collapsing hermeneutics. Oh. At saka ang danger po yan, Pastor, kapatid, no, nanonood ka, paano kung halimbawa mabasa mo yung talata na nagsasabi na kung yung mata ang nagiging tiyanin ng pagkakasala mo, dukutin mo. Literally, yung dukutin interpretation mo. mo. Opo. Kung hindi mo titingnan yung context ng salita ni Kristo nun, dudukutin mo talaga mata mo nun. Kasi doon ka lang nakabase sa single verse na yon. Di ba? That's a problem. Oo. Yun ang... Hindi mo alam yung pala, figure of speech lang yun. Opo. At saka yung utusan mo ang bundok na ito, Yun. if you have Isa pa po yun. faith like a mustard seed. If you have faith like a mustard seed, you can say to this mountain, jump into the sea. Jump. Tatalon ka talaga. Ano yun? Gagawin mo talaga? Opo. Tapos sasabihin mo, hindi ko napatalon, ang hina ng faith. Oo. So, kaya nga po, Pastor, sa iyo kapatid, no? Kaibigan. Igan. Yan. Iga na lang. Oh, Igan. Hindi natin sure kung kapatid nga, no? Siguro sa taga-MCGI po siya. Ang pagiging biblical, hindi nangangahulugan na quote ka lang ng quote ng text. Kasi ito yung batayan mong talata. Kundi, for us, as Christians, to be biblical, kailangan alam mo yung context talaga. Inaaral mo yung kabuuan ng passage ng kabanata ng mga talata sa Biblia. Yun ang pagiging biblical. May historical context pa kasi yan eh. So, sana bisita ka dito. Nandito si katabi ko yung teacher ko. Hermeneutics. Hermeneutics. Hermit yun. Kasi mayroon po yan na context. Opo. You just don't quote a text, then collapse that text from the rest of the chapter of that Opo. book. Tama po. Kukulapse yun eh, kasi kinuha mo na eh. Yes po. Hindi mo yan bubu. Parang yung sa guguho talaga pag ginawa mo yung... Tapos yung proof texting naman, mamimili ka lang ng gusto mo to prove your point. Opo. Ayun, yung ganyan. You use the verse to prove your teaching, which is false. Ayan. Ganyan po ginagawa Diba? nila, Pastor. Yan ang mangyayari. Doon naggagaling ang kulto, Opo. kaibigan. Nako. Yung ikaw ay pili ng verse, ipagtanggol mo yung nasa kukuti mong katuruan. Opo. Mag-ingat po tayo. Pasusunurin mo yung Bible sa iyong gusto. Tama. Dapat ikaw ang susunod sa gusto ng Bible, hindi yung ikaw ang masusunod. Ganyan si Soriano. May ideas siya, kanyang ichichiripik ang mga text na gusto niya. Tama po. Kaya nagkakagulo-gulo siya, nagkakaroon din Opo. ng problema later on. Kasi walang background eh. Literalistic siya. Opo. Actually, marami po siyang contradiction na nabubuo dahil dyan. Dahil doon, nagkukontra-kontra. Kasi nga, hindi naman yun ang ibig sabihin talaga noon. Ay marireveal sa iba niyang katuruan. Di pagtatanggol na lang niya na ang Diyos ay may matris din. Kasi nasa sinapupunan niya si Jesucristo eh. Di pag may sinapupunan, may matris. Ngayon, babae din pala ang Diyos Ama. Siya din ay, Pero Diyos Ama. bisexual. Babae. Turuin mo, bisexual ang Diyos Ama. Diyos Ima. Ina na, Ama pa. Grabe, ibang Diyos yan. Diyos Ima. Ibang May matris eh. Saka may matris ang Diyos. Opo. Kaso may braso nga yun, walang siko, Pastor eh. Yan nga. Kasi nga, ay niliteral niya na hindi maigsi ang kamay ng Diyos Opo. para abutin ka. So, kaya nga, ang Diyos, Walang siko. may kamay. Pero walang siko. Bakit? May kalisikis din po yun. Diba? Bakit daw walang siko? Walang binabanggit na siko sa Bible. Basta may kamay lang. Kamay lang. Paano yung braso? Wala rin. Oo. Do kamay lang. So, ang mangyayari, ito lang kamay. Opo. Kaya one time Putol. Ayan, parang Kasi ganyan walang po. binanggit May na braso, walang binanggit na siko, walang sinabit na balikat. Tama. Kaya... So kamay lang. Yun pala yung the hands, yung may mata. The hands. Yun ang Diyos ni Soriano. One time po, mayroon akong nakadiskusyon na taga-MCGI. Patungkol sa Diyos niya. Binanggit ko yun. Dinrawing ko po yun. At sinend ko sa kanya. Galit na galit sa akin. Kasi nililiteral mo, diliteral natin. Yung description ng ano niya. Di ba? Tapos ang Diyos daw ay may paa, pero walang tuhod. walang Kasi paa tuhod. lang naman. Paa lang. Kamay lang ang paa lang. Imagine mo po yung naglalakad yung... Tapos may matris lang, walang tiyan. Di ba? Matris lang nakalutang, tapos may kamay, walang braso, walang taas. Walang ulo.
Mata lang meron. Walang ulo, walang sinabing buhok. Ano yun? Paano yun? Wala rin sinabing ilong, dumi, mata lang. Wala rin bibig. So mata lang. Mata lang. Ang Diyos, mata lang. May tenga. May tenga eh. May nakakarinig. So may tenga. Hindi mo kasi sinabing nakakaamoy ang Diyos eh. Kasi hindi na yun ginamit. Opo. So yun, ang problema. Mata at tenga lang ang Diyos. Walang ulo. Mhm. Tapos may matris, nakalutang sa ere. Tapos may kamay lang at May paa. kamay lang. Walang braso at tuhod. So it's very dangerous. Kaya, Diba? Yun ang problema. Ibang Diyos ang iyong sinasamba, kaibigan. kapag ka ganun. Oo, kasi barkada talagang mahirap. Mahirap magturo ng Biblia nang di mo alam kung paano po ito i-interpret. Kasi mangyayari po, ibang Diyos nang lilikain mo. Sabi po ni Brother Justin, hermeneutics po dapat, hindi omit-neutics. Umit yun. Loko. Tama. Ino-umit mo kasi. Naalis mo yung iba eh. Umit ka na eh. Omit-neutics. Opo. Sabi niya, ano po eh, yung John 15 daw, 1, 2, 3. Wow. Alam ko yan, Alam pati ko yan. syntax at semantic. Syntax. Parang daig tayo dito. Oo. Alam niya yung syntax. Di niya alam background. Yung syntax lang siya. Kasi may Greek kasi. Opo. Meron na kasing nakikita kasi sa Google na opo. syntax. Kahit ako, alam ko rin. Kahit po bata, alam eh. Kahit po elementary, alam po yung syntax Oo. niyan, pati grammar niyan. Kasi meron na pong AI. Ang tanong, hindi kaya ng AI yung talagang buong background. Pero pwede rin, ha? Kung iyong itatanong, what is the background of Matthew 24? Tingnan mo sa AI, sabihin mo, ito pala yung tribulation, naroon ka na ba? Opo. Naroon na ba tayo ngayon? Hindi tayo tinutukoy ng mga tao. Yung mga tao yun during tribulation, yun ang magtitiis. Mhm. Ba't ka naman magtitiis ngayon? Pwede ka namang bumili. Naman, yun ang topic eh. Tsaka may kalayaan pa ngayon. Ito, may tanong pa po siya, Pastor eh. Ah, Si Judas, ligtas ba siya? Naging pasaway siya. Pasaway pala si Judas. alam nga naman, ligtas siya. Sabi ni Jesus, anak siya ng demonyo. Eh. Opo. Buti pa, hindi pa siya sinilang. Linaw naman noon eh. Hindi Sa- naman nawala ang kaligtasan ni Judas eh. Oo. Pinili siya para maging apostol, pero hindi siya pinili para Yes, maging anak. yes po. Iba po ang pagpili sa Bible. May pinili bilang isang bansa. May pinili upang maging propeta. May pinili para maging hari. Tama. May pinili para maging kabilang sa apostol. Tama po. May pinili para sa kaligtasan. It doesn't mean na pinili ka para kabilang sa Israel, ligtas ka na. Hindi Marami. ko porque pinili ka maging hari o maging pinuno ng pamahalaan, ligtas ka na. Yung pagpili sa kaligtasan, yun ang ligtas. Yes po. Kaya hindi ibig sabihin pagpili, yung word lang na pagpili, lahat na damay na. Pinili na rin pati maligtas. Si Judas ligtas din kasi pinili maging apostol. Opo. Makikita mo naman sa sinabi ng Panginoong Hesus na Son of perdition. ikaw ay ama ka ng kapahamakan. Siyempre, demonyo yun. Oo. Anak ka ng demonyo, yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya lang ang tawag doon, tawag doon yung pagpapababaw. Opo. Tinawag lang na kapahamakan. Para hindi masyado. Para hindi masyadong masaktan si Judas. Mamatay na rin lang di ba? Pero mamamatay din na rin, sinabi mo pa, anak ng demonyo. Diba? Opo. Kasi anak ng kapahamakan, ang kapahamakan, in perdition, is si Satan. Mhm. O anak ng demonyo, ligtas. Wala nga namang maligtas yun, di nga anak ng Diyos eh. Opo. Diba? Kaya Pero, huwag mong sabihin ligtas si Judas. Baka akala mo, naniniwala kami ligtas si Judas. opo, makakala. Yan ang problema mo. Kasi eternal security tayo. Akala nila pag naging member ng church, eternal security. Hindi nga po ganoon eh. Hindi po ibig sabihin porque nasa loob ng church ay ligtas na eh. Opo, marami diyang may damo. May damo dyan. Merong masamang isda dyan. Diba? Mayroon diyang kambing sa loob ng koral ng mga tupa. Mayroon diyang goat among the sheep. Hindi lang goat ang nasa loob ng Wolf kulungan, pa, pati wolf. Andyan. Nagpapanggap na tupa yung wolf. Para pagka wala na yung pastor, sisilain niya ngayon. May tanong pa ba? Wala na po siguro. Shout out kay Brother Jay, yung kanina. Shout Sabi out. niya, nahuli daw siya eh. Na-late daw siya kanina. Si Brother Jay. Dan Jay ba yun? Pwede namang iyong pwede mong balikan. Yung yung ating Ay, Kuya Jay pala po. Pwede mong balikan mula umpisa. Oh. Pero we are downloading our podcast kasi may rule na si Facebook. Opo.
na after 1 month, i-delete. So, we are making sure na yung ating mga napakahalagang mga podcasts, lalo na yung mga nakaraan natin about Calvinism, Arminianism, and then the rest ay ating pinapa-download. Opo. At isi-save natin sa isang disk na malaki ang capacity. Sana po ma-save. Para doon naman natin i-upload sa YouTube. Para anytime naman na may mag-request, nawawala na, pwede naman nating ibigay ang link sa Facebook from YouTube. From YouTube. Para, yan po yung ating pong TNG Ministry. Yan po, kung gusto nyo po na mag-browse ng ating pong mga latest na mga podcast, makikita nyo po. Nakikita niyo po dyan. Sa YouTube, i-type nyo lang TNG Ministry, lalabas po yung mga previous namin na podcast. Opo. Nada-download na at lagay na po sa ating pong YouTube channel. Ayan. So, amin pong isi-share ngayon yung pong sa comment, yung pong aming pong YouTube channel. Sa mga gusto pong mag-follow, ay i-click nyo lang po ang follow and share and like. Para po, laging mayroon pong darating na notification. Yung notification bell, i-click nyo para kung may bago po kaming podcast, updated kayo, ano po sa inyo yon, ma-notify po kayo. So kahit kayo busy po at hindi nyo napanood yung live podcast, pwede nyo balikan. Pwede kinabukasan, pwede na rin pong panoorin. Opo. So, hindi lang sa live. So actually, meron na tayong, minsan may nagto 2,000 views tayo in 1 week, no? So, hopefully ay marami pa yung makaabot ng ating pong podcast. And we are planning, no, na tayo ay magkaroon ng programa sa isang radio station. Opo. Na we will be airing our program in a radio program naman. Tama po. So, we are now transacting with somebody. We are arranging for a time slot doon sa kanyang radio program. Hindi lamang po sa Facebook. Yung kanyang radio. Vice President ng isang istasyon. Sa kanila lang natin i-reveal once sige po. na tayo po ay naka-subscribe na or nakapag-air na o nakakuha na ng time slot. Opo. Depende doon sa, siyempre doon sa conditions nung may-ari ng station. Opo, excited ako dyan. Sana loobin ng Panginoon po yan. Pasok tayo. And then later on po, we are praying na tayo po ay magkaroon din po ng TV program. Yun. Maganda Yan po yun. yun. Opo. Hindi lamang yung mga kulto. Tayo rin naman na nasa katotohanan. Later on, most probably, no? O probably 2 years from now, meron tayong TV program. At magkaroon tayo ng, ang atin pong dream is to have our own TV station. Yes po. Ganda. Our own, tayo na. And we will be the ones to air. Yung mga pasado sa atin na mga iba't ibang grupo na pwede namang tanggapin. Opo. So we can have them air their program in our TV station. Yes. Sige po, meron po bang tanong? Kung wala na, tayo magpapaalam na. No? Kasi we are now at 1:47. 1 hour and 47 minutes. Opo, mag-2 hours. Abot tayo ng 2 hours. Okay, magpaalam tayo, Pastor Derek. Maraming salamat po, Pastor Ramil. At sa inyo, mga taga-panood namin, mga patuloy na sumusubaybay, maraming salamat. Huwag magbabalik muli next week sa Tuesday at Thursday, 8 p.m. onwards. So, kami po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you and good night.